Si Haruoka ay isang palaboy na lalaki na hindi pinapansin ng lahat ng kanyang mga kaklase. Gayunpaman, nang ang buong klase ay maiizakay, siya lamang ang nakakuha ng kapangyarihan ng walang katapusang swerte, na siyang dahilan kung bakit siya napakalakas. Nagsimula siyang makaakit ng lahat ng uri ng mga babae. Nagsimula ito kay Haruoka na nag-iisa sa klase, dahil hindi siya nababagay sa mga matatalinong manlalaro or kahit sa mga mahilig sa manga na nerd. Bigla, isang mahiwagang bilog ang nagpakita upang dalhin ang buong klase sa ibang mundo. Sinubukan ni Haruoka na tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong, ngunit nahuli pa rin siya, kahit na humiwalay siya sa kanyang klase. Sa isang puting kawalan, natagpuan ni Haruoka ang isang matandang lalaki na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng kanyang mga kakayahan. Binasa niya ang mga board at nakita ang maraming overpowered na kakayahan tulad ng Hollow Purple, Gear 5th, Super Saiyan, at maging ang isa na may kakayahang sakupin ang mundo. Ngunit dahil nahuli si Haruoka sa paglipat, kinuha na ng lahat ang lahat ng magagandang kakayahan, naiwan siyang may mga walang silbing kakayahan. Niyugyug ni Haruoka ang matanda dahil sa panloloko niya, ngunit nainas ang matanda sa kanyang pangungulit at pinapunta siya sa kabilang mundo dala ang lahat ng walang silbing kasanayan, naiwan siyang naiwan doon. Nang tumingin si Haruoka sa ibaba, nakakita siya ng isang supot na may walang limitasyong imbakan bilang bahagi ng kanyang kasanayan, ngunit puno ito ng mga walang silbing bagay. Pagkatapos, nang titingnan niya ang kanyang mga istatistika, nakakita siya ng isang panel na nagsasabi sa kanya na sumugal gamit ang isang dice. At nang magpagulong siya, nakakuha siya ng pinakamataas na halaga at hiniling na pumili ng isang istatistika. Pinili niyang palakasin ang kanyang kasanayan sa swerte, na pinapalakas ng dice sa pinakamataas na antas. Sa kabila ng pagiging mag-isa, wala siyang pakialam kung nasaan ang kanyang mga kaibigan at nagpa siya na mag-lock-in at simulan ang kanyang bagong buhay sa bagong mundo. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayan sa pagtatasa upang tingnan at tuklasin ang lahat ng kapaki-pakinabang na mapagkukunan tulad ng mga kabute at nagsimulang mangolekta. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang kuweba, sinigurado na ligtas ito mula sa mga halimaw, at nagpa siya na magtayo ng kampo para sa gabi. Kinabukasan, bigla siyang nakasalubong ng mga goblin at mabilis na nagtago, napagtanto niyang mas mababa ang kanyang antas kaysa sa kanila. Ngunit dahil alam niyang kailangan niyang lumaban para mabuhay ng mag-isa, tinipon niya ang kanyang katapangan, pinalakas ang kanyang tungkod gamit ang mahika, at hinampes sila isa-isa upang talunin sila. Pagkatapos, umuwi siya at nakita niyang dumobol ang lahat ng kanyang mga istatistika dahil sa labanan. Kaya, kinabukasan, nagpa siya siyang dagdagan pa ang kanyang mga istatistika. Gumamit siya ng isang kakayahang pahusayin ang kanyang pangangatawan, at lumabas upang subukan ang kanyang bilis at lakas sa pamamagitan ng paghampas ng mas maraming goblin sa kanyang landas. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga istatistika at itinayo ang kanyang pangarap na tahanan sa kanyang kuweba. Ngunit ang pinakagusto niya ay ang kumain ng karne. At nang makakita siya ng kuneho, hinabol niya ito at nahuli. Ngunit bago pa siya kumain, naramdaman niyang may papalapit. At narito, ito ay ang kanyang mga mapang abala na kaklase. Ngunit sa kanila, naramdaman niya ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, ang kanyang minamahal na kinatawan ng klase, si Tuka. Habang gusto niyang sumama sa kanila, huminto siya sa paglalakad at sinabi sa sarili na sa bagong mundong ito, mas mabuting manatili siyang nag-iisa upang makamit niya ang kanyang pangunahing layunin, ang maging pinuno ng bagong mundong ito. Mabilis na nagtago si Haruoka sa mga palumpong habang dumadaan ang mga bully. Isa sa mga goons, si Harumi, ay nakaramdam ng paggalaw sa malapit at nagsimulang suriin ang mga palumpong. Nang makarating siya kay Haruoka, isang kuneho ang tumalon mula sa mga palumpong, na ikinagulat niya at ng kanyang mga kaibigan. Tumawa sila ng may kaba, pagkatapos ay umuwi, naiwan si Haruoka na nakahinga ng maluwag dahil hindi pa rin natutuklasan ang kanyang pinagtataguan. Dahil sa kuryosidad, sinundan sila ni Haruoka sa malayo at nakita silang nagpapahinga sa dalampasigan. Nakinig siyang mabuti, umaasang makakakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit ang kanilang pag-uusap ay napunta lamang sa mga walang galang na biro tungkol sa kanilang mga kaklase, watermelons, at malalaki na mga hita. Mula rito, nalaman ni Haruoka na hindi talaga naiintindihan ng mga bully ang kanilang mga kasanayan. Ngunit sa halip ay pinipilit nila si Tanaka,
isang kapwa nerd, na kumilos bilang kanilang search engine. Pagkatapos ng mas maraming tawanan, naghiwa-hiwalay ang grupo para bumalik sa kampo, at nalaman ni Haruoka na ang buong klase niya ay nagkampo para sa kanilang lahat. Ngunit pinili ni Haruoka na huwag nang sumunod pa, mas pinili ang ginhawa ng kanyang sariling pag-iisa. Kinabukasan, naghanda si Haruoka ng mga kabute para sa hapunan. Laking gulat niya nang tumaas ang kanyang loner skill dahil lamang sa pag-iwas sa kanyang mga kaklase. Gayunpaman, nanatili ang kanyang katayuan sa antas 3, hinaranggan ng ilang walang silbing kasanayan na ayaw umunlad. Napuno siya ng pagkadismaya habang iniisip ang mga kakayahang ipinilit sa kanya, ngunit tahimik siyang kumain ng kanyang hapunan. Bago matulog, nag-ambala siya ng ingay mula sa labas ng kanyang kuweba. Sa una, inakala ni Haruoka na bumalik na ang mga bully ngunit nang mag-imbestiga siya, natuklasan niya ang mga nerd na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblin. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagtatasa, kinumpirma niya na ang kanilang mga antas at kakayahan ay higit na nakahihigit sa kanya. Nanibugho siya, at lumingon siya upang iwanan sila. Gayunpaman, nang mapansin niya ang mga goblin na papalapit mula sa likuran upang tambangan sila, naalala niya kung paano sila dating mga kasama niya, at ang kanyang likas na ugali ang nagtulak sa kanya na kumilos. Nakialam si Haruoka, iniligtas sila, at pinasalamatan nila siya. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang mga pagod na nerd pabalik sa kanyang kuweba. At sa loob, namangha ang mga nerd sa kaligtasan at ginhawa ng kanyang silungan. Hindi mapakali si Haruoka sa kanilang paghanga dahil palagi siyang nag-iisa na may kaunting pakikisalamuha. Ngunit nakinig siya habang ipinapaliwanag nila ang kanilang kwento. Nang una silang dumating sa mundo, lahat ay hindi makapaniwala at hindi maintindihan ang nangyayari maliban sa mga nerd na alam na sila ay dinala sa ibang mundo mula sa panonood ng mga anime. Habang pinapakalma sila ng class rep na si Tuka, bigla silang inatake ng isang grupo ng mga goblin. Ngunit habang natatakot ang lahat, ang mga nerd ay humarap at ipinagtanggol ang grupo. Nakita ito ng mga bully at nagpasya na tulungan sila, na nagresulta sa kanilang tagumpay. Tinipon ni Tuka ang lahat malapit sa ilog, nagtalaga ng mga trabaho upang matiyak ang kanilang kaligtasan, at sa kaalaman ng mga nerd, naging maayos ang lahat ng ilang sandali. Ngunit hindi ito sineryoso ng lahat ng kaklase. Hindi pinansin ng mga babae at bully ang kanilang mga tungkulin, mas piniling maglaro at magpakasasa. Nagpakita ang mga salungatan sa grupo, na napilitan si Tuka, ang mga nerd, at ilan pang iba na magtayo ng mga tolda at magbigay ng pagkain habang ang iba ay nagtatambay. Pagkatapos ay tumindi ang tensyon nang matuklasan ng mga nerd ang pakana ng bully na gamitin ang kanilang kasanayan sa pagiging puppetry upang kontrolin si Tuka, at ang mga babae para gumawa ng mga kakaibang bagay para sa kanila. Mabilis siyang binalaan ng mga nerd, at nang marinig iyon, nagpasya si Tuka na magsanay ng masigasig, at mabilis na nakakuha ng mga antas. Pagkatapos ay hinarap niya sila at nang sinubukan ng mga bully ang kanilang plano na hawakan ang kanyang watermelon, ang bagong lakas ni Tuka ay nanag sa kanila, na ikinagulat nila na sumuko sila. Dahil nabunyag at napahiya, ang mga bully ay pinalayas at iniwasan ng lahat. Ngunit bumalik sila upang maghayganti at ang kanilang walang ingat na labanan laban sa mga nerd ay nagpasiklab sa campsite, na ikinasugat ng marami sa kanila. Matapos ang pangyayari, maling sinisi ng mga babae at iba pa ang mga nerd sa sakuna. Dahil sa galit sa kawalan ng katarungan, iniwan ng mga nerd ang kampo, at kalaunan ay napadpad kay Haruoka. Naramdaman ang kanilang kawalan ng pag-asa, inalok sila ni Haruoka ng masisilungan at nagluto pa ng handaan ng kabute upang palakasin ang kanilang loob. Sa mga sumunod na araw, gumugol siya ng oras kasama sila, hindi inaasahang nasisiyahan sa kanilang piling. Ngunit di nagtagal, nagpasya ang mga nerd na umalis. Plano nilang pumunta sa lungsod at magparehistro bilang mga adventurer doon. Inanyayahan nila si Haruoka na sumama sa kanila, umaasang mabubuhay muli ang kanilang ugnayan mula sa kanilang mga araw sa paaralan noong lagi nilang pinapanood si Maria asawa ng magkasama. Ngunit sa kanilang pagkabigla, tumanggi si Haruoka. Nanatili siyang determinado na tahakin ang sarili niyang landas at ang mga nerd ay umalis ng atubili. Pagkatapos nilang umalis, hindi maiwasan ni Haruoka na makaramdam ng pagkaintriga tungkol sa lungsod na kanilang inilalarawan. Gayunpaman, bago siya pumunta roon, nagpasya siyang tingnan ang iba pa. Habang papunta sa campsite,
nakatagpo siya ng isang kobold. Kahit na nasaktan siya ng labanan, natalo niya ito at nagpatuloy. Nang marating niya ang lugar, natagpuan niya itong inabandona. Dahil sa hinala niyang lumipat na sila, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagsubaybay sa kaaway at natuklasan ang mga bagong bakas ng paa patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sinundan niya ang daan, nakasalubong niya ang mga babae. Nagulat siya, nagkunwari siyang nagtitipon ng pagkain, ngunit ang mga babae ay nagmamadaling lumapit sa kanya sa kawalan ng pag-asa, nagmamakaawa para sa tulong. Nabigla siya sa kanilang mga pagmamakaawa dahil ngayon lang niya sila nakitang ganito kaina. Ipinaliwanag ni Sukiho na hinahanap nila ang mga nerd para humingi ng tawad sa kanila. Sa wakas ay napagtanto kung gaano sila umaasa sa kanila para mabuhay, ipinaalam ni Haruoka sa kanila na matagal nang wala ang mga nerd at prangkang sinabihan ang mga babae na humingi ng tawad sa kanilang mga nakaraang pag-uugali. Ipinaalala niya sa kanila na ang mga nerd ang mga lumaban sa mga halimaw, ng alap ng mga mapagkukunan, at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Yumuko ang mga babae, nagmamakaawa kay Haruoka na turuan sila kung paano mabuhay hanggang sa matagpuan nila ang mga nerd. Hindi sinasadyang na-trigger ng kanilang kawalan ng pag-asa ang kasanayan sa pagkaalipin ni Haruoka, na ginawa silang mga alipin niya, at tinulungan nila siya na parang mga walang isip na robot, na ikinatakot niya. Doon lang, napansin niya ang nasugatang braso ni Sukiho at inalok siya ng isang healing potion. Ngunit dahil wala siyang sariling iniisip, ibinuhos niya ito sa kanya sa halip na ilapat ito sa kanyang sarili. Hindi siya pinagalitan ni Haruoka at ang kanyang isipan ay napadpad sa mga iniisip ni Tuka, at kung paano niya ito papagalitan dahil ginawa niya silang mga personal na alipin. Parang tinawag ng kanyang mga iniisip, biglang nagpakita si Tuka. Agad siyang nakilala ni Tuka, mabilis niya itong nilapitan. Sa una, nanatili si Haruoka sa pag-iisip, ginulo ng kanyang gagawin. Nagpupumilit na makuha ang kanyang atensyon, sa wakas ay sumigaw si Tuka ng direkta sa kanyang tainga. Gulat na lumingon si Haruoka at sa wakas ay nagtama ang kanyang mga mata. Sa ibang lugar, sa paligid ng apoy sa kampo, muling nagtipon ang mga bully. Nagplano sila ng kanilang pagbabalik, naghihintay sa sandaling may dumating upang iligtas ang mga babae upang mapaslang nila ang kanilang mga tagapagligtas at angkinan ang mga babae para sa kanilang sarili. Bumalik kay Haruoka, tinawag niya si Tuka bilang kinatawan ng klase, isang titulong ayaw niya dahil para sa kanya, hindi lang ito iyon, kundi siya rin ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Bago pa man makapagsalita si Haruoka, ang iba pang mga babae mula sa kanyang klase ay nagtipon-tipon sa paligid niya. Nabalot ng kalituhan si Haruoka habang iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon sa mga babaeng nahulog sa kanyang kakayahan sa pagiging alipin. Nang sabihin niya kay Tuka ang totoo, kinwestiyon niya kung paano niya nagawa iyon. Habang kumakalat ang pagkasuklam sa kanya at sa iba pa, ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Haruoka na parang siya na ang susunod na alpha male ng Pinas. Dahil sa pagkadismaya, sinubukan ni Haruoka na umalis, ngunit pinigilan siya ni Tuka at ng iba pa. Ginaising ni Tuka si Sukiho mula sa spell at nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos na ang mga babae. Pagkatapos ay humingi siya ng paliwanag mula sa mga babae mismo at inutusan si Haruoka na manatiling tahimik. Kaya't naiwan na walang pagpipilian, nanatili si Haruoka, nakaupo sa sulok na parang isang mabuting tuta. Itinoon niya ang kanyang pansin sa sarili, nagpas siyang sanayin ang kanyang mahika ng karpinterya. Noong una, plano niyang magtayo ng basement para sa kanyang bahay, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay bumalik sa resulta, naiwan siyang nakatali sa lupa. Tinulungan siya ni Tuka, pinasalamatan siya sa pagtulong sa mga babae at naniniwala na mabait siyang tumulong sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Haruoka sa kanila na uuwi na siya. Ngunit nang marinig iyon, nalito si Tuka sa kung ano ang ibig niyang sabihin sa bahay. Ipinaliwanag ni Haruoka na sa kanyang libreng oras, nagpasya siyang mag-lock-in at gumawa ng sarili niyang mansyon para tirhan. Nang marinig ng mga babae na marami siyang kwarto at pagkain, nagsimula silang mag-usap ng pribado. Pagkatapos ng usapan, hiniling ni Tuka kay Haruoka na payagan silang tumuloy sa kanyang bahay. Ngunit ang pag-iisip na lahat ng mga babae ay natutulog sa ilalim ng kanyang bubong ay nagpasimula sa kanyang pag-iisip. Napagtanto kung gaano karaming plot armor ang maaari niyang makasesyon kasama nila doon ay nakakapanghina, ngunit hindi siya maaaring tumanggi.
Pinauwi niya sila sa kanyang mansyon, naglalakad ng napakabilis kaya nahihirapan ang mga babae na makasabay. Napansin nila ang kanyang kakaibang kakayahang makita ang mga kanto at interseksyon bago makarating sa kanila, at nag-iisip tungkol sa kanyang mga nakatagong kasanayan. Pagdating nila, tinanggap sila ni Haruoka sa kanyang tahanan. Namangha ang mga babae sa laki at kagandahan ng mansyon, nagpapasalamat na iniwan ang mga pansamantalang tent na dating tinirhan nila. Habang naglilibot, napadpad sila sa banyo. Nabigla sila sa tanawin ng bathtub, at agad silang nag-alis ng suot at tumalon papasok, habang si Haruoka ay humaharap sa kanyang sariling paghihirap upang pigilan ang kanyang maliit na rocket launcher na maging napakalaki. Pagkatapos, tahimik na lumabas si Haruoka, nagtayo ng tent para sa kanyang sarili. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Hindi nagtagal, binisita ni Tuka ang kanyang tolda, nakaupo kasama niya sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Taos-puso siyang nagpasalamat dito, kinikilala ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng klase, ngunit inamin kung gaano kahirap mula nang umalis ang mga nerd at iba pa. Pinapanatag siya ni Haruoka, sinabihan siyang huwag mag-alala. Ang mga nerd ay laging handa para sa ibang mundong ito. Nakahinga ng maluwag si Tuka na buhay si Haruoka at may kakayahang pakainin ang mga babae, inamin din niya ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Hindi niya maaaring balewalain kung paano siya nagtayo ng mansyon at nakaligtas ng mag-isa. Matapos sabihin ang kanyang saloobin, iniwan niya si Haruoka upang magpahinga. Gayunpaman, nahihirapan si Haruoka na makatulog dahil ang mga babae ay nakatira sa kanyang mansyon. Ang kanyang mga iniisip ay napadpad sa mapanganib na teritoryo, ang kanyang imahinasyon ay pumupukaw sa mga maanghang na senaryo. Dumating ang umaga at nagising siya upang makita ang isang babae na naghihintay sa labas ng kanyang tolda. Sandaling naisip niya na maaaring matupad ang kanyang iniisip, ngunit si Chika lamang ito na inatas ang gisingin siya. Madali siyang yumuko at sinabi sa kanya na handa na ang almusal at kakain sila ng kabute at isda. Nawala ang pagkadismaya ni Haruoka nang marinig niya ang isda. Nagmadali siyang lumabas at kumain agad, tuwang-tuwa na hindi niya kinailangang kumain ng kabute sa ngayon. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya nakakahuli ng isda dahil masyadong madulas at mabilis ang mga ito. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya kung paano ito nagawa ng mga babae. Ipinakilala ni Tuka si Amami na sa pamamagitan ng isang kislap ng kuryente ay kinuryent ang mga isda sa ilog at madaling tinipon ang mga ito. Nanood si Haruoka nang may pagkamangha at mapaglarong ipinakita muli ni Amami ang kanyang kapangyarihan para sa kanya. At nakuha niya ang kuryente sa isang kahon bago ito pinakawalan sa ilog. Ang eksperimento ay nagbigay sa kanya ng isang bagong elemental skill, at inamin ni Haruoka kay Tuka na ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay orihinal na walang halaga, ang mga tira na naiwan matapos makuha ng kanyang mga kaklase ang mas malalakas. Gayunpaman, habang ginagamit niya ang mga ito, napatunayang mas kapaki-pakinabang ang mga ito kaysa sa inaasahan ng sinuman. Habang ang mga babae ay nagtatampisaw at naglalaro sa ilog, isiniwalat ni Tuka ang kanyang plano na akayin sila sa pinakamalapit na bayan. Ngunit binalaan siya ni Haruoka na bago maglakbay, dapat nilang palakasin ang kanilang mga sarili. Inalok niya na sanayin ang mga babae upang makapag-level up sila at tipunin sila sa kagubatan upang masuri ang kanilang katayuan. Sa kanyang pagkadismaya, ang kanilang pinakamababang antas ay 16, mas mataas kaysa sa kanyang sariling 7. Inutusan niya silang makipaglaban sa mga kalapit na kobold, umaasang madali silang mananalo. Sa halip, ang mga babae ay natalo ng may nakakagulat na kadalian. Dahil sa gulat, nagtayo si Haruoka ng isang malaking tolda kung saan muling nagtipon ang mga babae upang suriin ang kanilang mga pagkakamali at humanga siya sa kanilang determinasyon. Nang gabing iyon, nilapitan siya ni Chika ng palihim. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pag-uugali kaninang umaga, inamin na sinusubukan niya ito. Ibinahagi niya ang kanyang mga paghihirap sa kung paano siya minamaltrato ng mga lalaki sa kanilang klase. Ang kanyang katapatan ay nakaantig kay Haruoka at sinabihan niya itong gisingin siya tuwing umaga mula ngayon, tinawag siyang babaeng isda, hindi ang kanyang mabahong plot armor. Kinabukasan, sabik na nagising si Haruoka at nasiyahan sa isa pang almusal na isda. Habang kumakain, narinig niya ang mga babae na nagtatalo tungkol sa kung paano nila gustong makipag-rematch sa mga kobold.
Pinagalitan sila ni Tuka, iginiit na kailangan muna nilang maging dalubhasa sa pakikipaglaban sa mga goblin. Sa kabila ng paggagalit, pumayag si Haruoka na sanayin silang muli. Ang ilang mga babae ay nagkunwaring nasaktan upang makatakas sa trabaho, ngunit ang iba, tulad ni Chika at Tuka, ay itinapon ang kanilang sarili sa labanan ng may determinasyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, hinamon muli ng mga babae ang mga kobold at sa pagkakataong ito ay nanalo sila. Ang kanilang tagumpay ay nagpagan sa loob ni Haruoka, na naniniwala na sa wakas ay mabubuhay siyang mag-isa muli, alam na ang mga babae ay may kakayahang mabuhay. Ngunit pinutol ni Tuka ang kanyang mga iniisip at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanila sa bayan. Nag-alangan si Haruoka ngunit napagtanto niyang hindi siya maaaring tumanggi at magkasama silang naghanda para sa paglalakbay. Namangha ang mga babae habang sina Haruoka at Chika ay nagkakarga ng mga supply sa kanyang walang limitasyong satchel. Pinasigla ni Tuka ang kanilang mga espiritu, hinihimok silang maging handa hindi lamang para sa buhay sa bayan, kundi pati na rin humingi ng tawad sa mga nerd para sa kanilang mga nakaraang pagkakamali. Kumalat ang pananabik sa kanila habang sila ay sumusulong. Sa isang punto, nagpatuloy ang mga babae, naiwan si Haruoka na mag-isa kasama si Tuka. Mahinahon niyang sinabihan ito na maging handa para sa anumang mangyayari, ang kanyang mga salita ay may bigat ng tahimik na determinasyon. Samantala, sa ibang lugar sa kagubatan, isa sa mga kaklase ni Haruoka ang desperadong tumakas sa mga puno. Hinabol ng isang lalaking nakabalabal, siya ay natisod, nagtago sa isang guwang na puno, at nagmakaawa para sa kanyang buhay, inamin ang kanyang kakulangan ng kasanayan. Ngunit ang lalaki ay hindi nagpakita ng awa, at ang kanyang malamig na mga kamay ay humawak sa kanyang lalamunan, at sinakal niya ang lalaki hanggang sa masawi. Pagbalik sa kagubatan, naramdaman ni Haruoka na ang mga bully ay hinahabol ang mga babae, kaya inihanda niya ang kanyang sarili upang protektahan sila sa pamamagitan ng pagtakas sa kakahuyan. Habang naglalakad sa kagubatan, nakasalubong ni Haruoka at ng mga babae ang isang orc. Alam ni Haruoka na mas madaling talunin ang isang orc gamit ang mahika kaysa sa pisikal na pag-atake, kaya sinabihan ni Haruoka ang mga babae na panoorin at alamin kung paano siya lalaban upang sila ay mabuhay. Inatake ni Haruoka ang orc gamit ang kanyang mabilis na tibay, na ikan-alito ng orc. Pagkatapos ay lumapit ng husto ang orc kay Haruoka, na nagpapanik sa kanya, at natalo niya ito sa pamamagitan ng pagtama sa orc sa likod ng ulo, na nagpatambo sa orc. Humanga si Haruoka sa kanyang sariling pisikal na lakas, dahil alam niyang ang orc ay maaari lamang talunin ng isang magic skill. Ngunit tinitigan siya ng mga babae ng may pandidiri matapos mangako si Haruoka na talunin ang isang orc gamit ang kanyang magic skill. Pagkatapos ng lahat, sinabihan siya ng mga nerds. Pagkatapos ay nakita ni Haruoka ang isa pang orc na naglalakad. Kaya, upang matupad ang kanyang pangako, ginamit niya ang kanyang fire magic upang ihagis ito sa mukha ng orc, na nagpatambo dito. Ngunit galit pa rin ang mga babae kay Haruoka dahil madali niyang natalo ang mga orc, kaya wala silang matututunan. Sa gabi, gumawa ang mga babae ng mga tolda at apoy para makapagpahinga sila mula sa kanilang paglalakbay. Habang nagpapahinga ang mga babae, nakita ni Tuka na mag-isa si Haruoka na may ginagawa. Gumagawa si Haruoka ng bitag para malaman niya kung may lalapit sa kanila gamit ang kanyang walang silbing kasanayan, at sa kanya na-appreciate kung paano niya taglay ang walang silbing kasanayan dahil lumabas na mahusay ito. Bigla, napansin ni Haruoka ang isang presensya na paparating. Akala niya ay mga bully ang paparating, ngunit ang totoo ay mga papogi pala. Nagbiro si Haruoka na ang mga papogi ay nandito para sa mga babae at nandito sila para magsimula ng session show, ngunit sinabi ng mga papogi kay Haruoka na nandito sila para sa kanya. Ngunit nagbiro pa si Haruoka, na sinasabing hindi siya gustong makipagsesyon sa mga kapwa lalaki tulad ng ginagawa ng mga papogi, na mabilis na itinanggi ng mga papogi. Matapos magkwentuhan, tinanong sila ni Haruoka kung bakit nila siya gustong kausapin ng hindi nalalaman ng mga babae, at ipinahayag nila kung paano pagkatapos ng nangyari sa mga bully, wala silang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos, nais ipaalam ng mga papogi kay Haruoka ang tungkol sa isang kasanayan na mas malakas kaysa sa mga puppeteer. Alam ni Haruoka na ang kasanayang tinutukoy nila ay ang hijack, at pagkatapos ay kumilos siya ng masama at pinagbantaan ang mga papogi na siya ang may hijack.
Ngunit hindi natakot ang mga popogi dahil alam nilang napakabuti ni Haruoka para gumawa ng kahit ano sa kanila. Ngunit natatakot sila na ang mga bully ang may hijack skill. Ipinahayag ni Haruoka na mayroon siyang servitude skill, na kinatatakutan ng mga popogi dahil alam nila kung ano ang ibig sabihin kung si Haruoka ang may hawak nito. Pagkatapos, sinabi ng mga popogi kay Haruoka na pumunta lang sila para ipaalam sa kanya, at paprotektahan nila ang mga babae at ang iba pa mula sa mga bully dahil may utang silang paghingi ng tawad sa mga babae. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Tuka ang buong pag-uusap ni Haruoka sa mga popogi, na nagpaalala sa kanya. Kinabukasan, sinabihan ni Haruoka ang mga babae na maghanda para sa pagpapatuloy ng biyahe. Bago sila umalis, hinarap ni Tuka si Haruoka dahil may sasabihin ito sa kanya. Bago pa man niya maipaliwanag sa kanya, sinabi ni Haruoka kay Tuka na alam niyang may hijack skill ito. Ipinaliwanag ni Tuka sa kanya na ang hijack skill ay maaaring kumuha ng ibang skill sa pamamagitan ng pagtapos ng kanilang buhay, ngunit hindi niya ito pinanggahasang gawin kahit kanino. Ngunit tiniyak ni Haruoka kay Tuka na hindi siya natatakot sa kanya dahil sa pagkakaroon ng hijack skill, dahil hindi rin natakot ang mga nerd dahil alam nilang may hijack skill siya at nakahinga ng maluwag na si Tuka ang may hijack skill at hindi ang ilang mga bully. Nang marinig si Haruoka, tumulo ang isang luha sa tuwa ni Tuka, na napansin niya. Hinarap ni Haruoka si Tuka tungkol sa madalas nitong pag-iyak nitong mga nakaraang araw. At pagkatapos ay nagulat si Haruoka nang sabihin sa kanya ni Tuka na madalas itong umiyak dahil sa kanya at sa kanyang mga kalokohang ginawa. Habang tumatakbo palayo si Haruoka sa akusasyon, sinabi sa kanya ni Tuka na nagpapasalamat siya sa ginagawa ni Haruoka para sa kanya. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Haruoka at ng mga babae ang kanilang paglalakbay, kung saan nagtitinda si Haruoka ng ilang fruit juice, at isa sa mga babae ang gustong-gusto nito kaya handa na siyang magpakita ng maanghang na bagay kay Haruoka, ngunit mabilis itong pinigilan ni Tuka. Pagkatapos, ang mga babae at si Haruoka ay nakatawid sa isang ilog, at nagsinungaling si Haruoka kay Tuka, sinabihan siyang bantayan ang mga babae dahil gusto niyang magsagawa ng ilang scouting, samantalang sa katotohanan ay gusto ni Haruoka na subukan ang mga limitasyon ng kanyang mga kasanayan sa mahika. Ginamit ni Haruoka ang kanyang kasanayan sa magic infusion at isang grupo ng iba pa upang mas mabilis na gumalaw at kalaunan ay lumipad sa kalangitan. Nagulat si Haruoka nang makita ang ilog at ang kagubatan, ngunit nagsimula siyang bumagsak ng dahan-dahan. Kalaunan, naubos ang kapangyarihan ni Haruoka, dahilan para bumagsak siya sa lupa, kung saan halos mawala ang lahat ng kanyang kalusugan at aura. Pagkatapos, nang bumalik si Haruoka sa mga babae, hating gabi na, at ipinaliwanag ni Haruoka kay Tuka na nagsasagawa siya ng ilang scouting at natuto tungkol sa mga bagong kasanayan sa daan, na siyang dahilan ng mga pasa. Kinabukasan, nakasalubong ni Haruoka at ng mga babae ang ilang mga orc, ilang mga babae na nagkahiwalay, at ilang mga away sa tubig. Ngunit lahat ng ito ay nagbunga dahil sa wakas ay nakalabas sila sa kagubatan, at nakita ang mga burol. Namangha ang mga babae nang sa wakas ay nagbigay daan ang kagubatan sa mga burol, na pinupuno sila ng ginhawa at pagkamangha pagkatapos ng ilang araw ng walang katapusang mga puno. Habang pinagmamasdan nila ang tanawin, natuklasan ni Haruoka na mayroon siyang bagong kasanayan, ang paglalakad sa himpapawid. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niya ito at namangha nang makitang nakaapak siya sa himpapawid na parang isang matibay na lupa. Nanood si Tuka at ang iba pa ng may gulat at paghanga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Gamit ang kanyang bagong tuklas na kakayahan, sinuyod ni Haruoka ang mga burol at nakita ang isang grupo ng mga katutubo sa malayo. Ngunit nawala ang kanyang pananabik nang mapagtanto niyang inaatake sila ng mga halimaw. Mabilis na bumalik si Haruoka at binalaan si Tuka, tumangging makialam dahil sa mga panganib. Ipinaalala niya sa lahat na ang mga estranghero rito ay madaling maging mga bandido na maaaring manakit sa kanila sa halip na magpakita ng pasasalamat. Ngunit hinawakan ni Tuka ang kamay niya, ang mga mata nito ay matatag, at sinabi sa kanya na handa siyang harapin ang panganib kasama ang iba anuman ang kalalabasan. Hindi mapigilan ni Haruoka ang mapangiti, alam niyang ito mismo ang uri ng pagpili na gagawin ni Tuka. Pumayag siyang sumunod sa kanya, ipinaalala sa kanya na ang kanyang tungkulin ay protektahan sila. Ang mga babae, na naantig sa kanyang determinasyon, ay nakaramdam ng kapanatagan.
Pagkatapos ay pinagsama ni Haruoka ang paglalakad sa himpapawid sa kanyang iba pang mga kasanayan, na lumikha ng isang pansamantalang paraan upang lumipad. Ngunit pagkatapos ay hindi sinasadyang dinala niya si Tuka at pumailang lang kasama niya patungo sa grupong nasa gitna ng labanan. Laking gulat niya, ipinahayag ni Tuka na nararamdaman niya ang kanyang sarili na hinihila ng kanyang mahika na parang nakatali dito. Bago pa makontrol ni Haruoka ang kanyang bilis, diretso siyang bumangga sa grupo ng mga halimaw, na nagpawalan ng malay kay Tuka. Nawalan ng pagpipilian, ipinakilala ni Haruoka ang kanyang sarili. Laking gulat niya, ang mga katutubo ay tumugon ng matatas sa isang wikang naiintindihan niya. Kabilang sa kanila ay si Gatek, ang kapitan ng guild, isang elf, at ilang kababaihan. Habang nililinas ng mga miyembro ng guild ang pinsalang iniwan ng mga halimaw, inalok sila ni Haruoka ng mga stamina mushroom na kanyang pinili at niluto. Malugod nilang tinanggap, nagulat sa kanyang kabaitan, at sinabing masarap ang mga ito at bihira, na ikinagulat ni Haruoka. Bilang kapalit, ipinaliwanag nila na tinutupad nila ang isang pakikipagsapalaran sa guild upang kumita ng pera. Nang magkamalay si Tuka, agad niyang napansin si Haruoka na lalong nababagabag, ang kanyang selos ay nag-aalab nang makita ang magandang elf at ang iba pang mga babae sa guild. Ngunit lumipas ang sandali habang ang mga babae ay nagtipon pabalik kasama niya at ni Tuka. Di nagtagal, pinangunahan ng mga taga-nayo ng grupo ni Haruoka sa kanilang destinasyon, buong pagmamalaking ipinakita sa kanila ang bayan ng Amui. Ang mga babae, na tuwang-tuwa sa lugar, ay nagmamadaling sumulong ng may pananabik, na hudyat ng pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Samantala, sa kaibuturan ng kagubatan, ang mga bully ay katatapos lang mag-level up at naghahanda na habulin ang mga babae. Iminungkahi ng isa sa kanila na gamitin ng kanilang pinuno ang kanyang kasanayan sa pagiging puppetry upang duminahin ang mga babae at pilitin silang sumuko. Nagustuhan ng pinuno ang ideya at sinimulang ipatupad ang plano laban sa mga nerds. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, gayunpaman, narinig ng mga papogi ang lahat at nag-alala matapos marinig ang mga kakaibang plano ng bully. Tuwang-tuwa ang mga babae nang sa wakas ay makarating sila sa bayan ng Amui. Dahil sa tuwa, nagmadali silang mamili ng mga damit at palamuti, ngunit mabilis silang pinigilan ni Tuka, ipinaalala sa kanila na unahin ang mga mahahalagang bagay. Pinanood ni Haruoka ang mga babae na kumalma sa kaligtasan ng Amui. Pakiramdam na tapos na ang kanyang misyon, naputol ang kanilang kagalakan ng sipol ni Tuka, na tinatawag silang pabalik. Humanga si Haruoka sa kung gaano kahusay na naorganisa at sinanay ni Tuka ang mga babae. Binalangkas niya ang kanilang plano para sa mga darating na araw. Una, makipagpalitan ng mga gamit sa Adventurers Guild. Pangalawa, opisyal na magparehistro doon. Pangatlo, gamitin ang kanilang kinita para pambayad sa isang inn at panghuli, hanapin ang mga nawawalang nerds. Hindi sumang-ayon si Sukiho, iginiit na dapat munang hanapin ang mga nerds, ngunit nanindigan si Tuka. Tumungo sila sa Adventurers Guild, ngunit sinalubong sila ng isang mabigat at mapang-apeng kapaligiran. Habang tumitindi ang tensyon, biglang nagpakita ang guildmaster at ipinatawag si Haruoka sa itaas. Inutusan ni Haruoka si Tuka na simulan ang proseso ng pagpaparehistro habang siya ay nagpapatuloy. Ang mga tingin na natatanggap niya mula sa mga matitigas na adventurer ay nagpapakaba sa kanya, siguradong papagalitin siya. Laking ginhawa niya nang lumabas na kalmado at palakaibigan ang guildmaster, nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa squad kanina. Gamaan ang loob ni Haruoka, bumalik sa baba at napansin ang isang trade encounter. Ipinaliwanag ng dealer ang mga patakaran, at ginulat siya ni Haruoka sa dami ng mga gemstones na iniaalok niya. Bagamat nag-aalangan, tinanggap niya ang trade at sinabing babayaran siya bukas. Sa sandaling iyon, pumasok si Tuka at ang mga babae sa guild, na agad na nagpabago sa mood ng silid. Napansin ni Haruoka kung paano nagbago ang kilos ng ibang mga adventurer sa harapan ng mga babae. Hinimok ni Tuka si Haruoka na magparehistro, at natigilan ang mga adventurer nang makitang lahat ng mga babae ay may kakaibang matataas na antas. Tiniyak sa kanila ni Tuka na si Haruoka, na nagdala sa kanila ng ligtas sa Amui, ay nakatakdang maging isang mahusay na adventurer din. Sinimulan ni Haruoka ang pagpaparehistro, ngunit nadismaya nang malaman na kulang pa siya ng isa pang antas para maging kwalipikado. Nagmakaawa siya para sa isang exception, ngunit tumanggi ang clerk,
ipinaliwanag na sa level 20, siya ay magiging isang trainee at sa level 30 ay isang ganap na adventurer. Sa ngayon, nang walang titulo, pansamantalang pamumunuan siya ni Tuka. Pagkatapos, sinunod ng grupo ang rekomendasyon ng guild sa isang lokal na inn. Sa kahihiyan ni Haruoka, ito ay parang isang love hotel, bagaman iginiit ng may-ari na hindi, kaya doon sila nagpalipis ng gabi. Habang nagpapahinga ang mga babae, nakaramdam si Haruoka ng nostalgia para sa kagubatan, at malakas na nagtaka si Sukiho tungkol sa kinaroroonan ng nerd. Pagsapit ng umaga, nag-almusal ang mga babae habang sinusuri ni Haruoka ang kanyang mga gemstones. Ipinaalam sa kanya ng dealer na hindi mabibili ng guild ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay dahil sa kanilang limitadong pondo. Kaya, nag-alok ang guildmaster ng isang planong hulugan, na tinanggap ni Haruoka, na nag-iwan sa kanya ng isang kayamanan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nagdiwang si Tuka, hinihimok ang mga babae na mamili ng mga tamang pangangailangan. Samantala, tahimik na hinayla ni Gatek si Haruoka sa tabi, na nagpapahiwatig ng isang espesyal na lugar. Si Haruoka, na umaasa sa isang masayang massage parlor, ay sumunod ng may pananabik, ngunit natuklasan ang isang tindahan ng mga mahiwagang bagay. Lumipas ang mga oras habang sinusubukan niya ang mga kagamitan hanggang sa isang kwintas ang nakakuha ng kanyang atensyon, na nagpapaalala sa kanya ng set ng mga taga-nayon na ibinigay ni Gatek. May kakayahan itong mag-enchant ng mga bagay, na nagpasiklab sa pananabik ni Haruoka. Gayunpaman, biglang pumasok si Tuka, galit na galit sa kanyang pagkaantala. Nataranta, natama ni Haruoka ang isang mistletoe charm, na hindi sinasadyang na-enchant ang bawat bagay na kanyang nasubukan. Hiniling ng tindero na bilhin niya ang lahat ng mga ito, na naubos ang kanyang bagong tuklas na kayamanan at iniwan siyang walang pera sa magdamag. Kinabukasan, walang ibang pag-aari si Haruoka kundi ang mga enchanted na gamit. Dahil sa kanyang pagkabigo sa pamimili, pinangarap niyang makatakas sa Amui upang makakuha siya ng mas maraming gemstones at makapag-adventure. Gayunpaman, dahil walang permiso para sa pakikipagsapalaran, hindi siya maaaring umalis ng legal at alam niyang kahit si Tuka ay hindi nagtitiwala sa kanya na lumabas pagkatapos ng nangyari noong nakaraang gabi. Naging palihim siya, isinuot niya ang kanyang invisibility cloak at palihim na dinaanan si Tuka at ang iba pa habang mayroon siyang konting guilt. Sa walang bantay na gate, sinubukan niyang lumabas gamit ang kanyang kasanayan sa paglalakad sa himpapawid. Ngunit nang sandaling iyon, nahuli siya ng mga babae sa akto. Nagulat siya, nawalan siya ng kontrol, inihampas ang mga bola-bola sa dingding, at nasugatan ang sarili. Nakilala niya ang mga babae bilang mga puro pag-anda ng klase, ngunit napansin niyang nawawala ang isa sa kanila. Nang matagpuan niya itong ginagamit ang kanyang kasanayan, nakita niya itong nag-aalis ng suot sa publiko upang subukan ang mga costume. Nagmadali siyang pigilan siya at ang iba pa, ngunit napagkamalan niya ang kanyang pagmamadali bilang kalupitan, naiwan siyang umiiyak. Mahirap niya itong pinuri upang pasayahin, na nagtapos sa kanyang unang pagtatangka sa pagtakas na nabigo. Kinabukasan, sinimulan ng mga babae ang kanilang unang opisyal na quest, naiwan si Haruoka na mag-isa sa inn. Sinunggaban ang pagkakataon, sinubukan niya muli. Nakabalot sa pagiging di nakikita, nilampasan niya ang mga gwardya ng walang problema at pumasok sa bukas na mundo. Matamis ang lasa ng kalayaan habang naghahanda siyang bumalik sa kanyang taguan sa kagubatan hanggang sa makita niya ang isang karwaheng inambush ng mga bandido. Instinto ang nagtulak sa kanya na makialam. Naiwasan niya ang isang biglaang pag-atake at gumanti gamit ang kanyang baston na paputok, na nagpamangha sa mga bandido. Natuligsa sila sa kanyang mababang antas ng kawalan ng trabaho, ngunit napansin ni Haruoka ang mga kahinaan sa kanilang labis na kakayahan sa armas. Sinamantala sila, umiwas siya hanggang sa mawalan ng malay ang mga bandido dahil sa pagod. Mula sa inataking karwahe ay lumabas si Mariel, isang marangal na babae na nagpasalamat kay Haruoka sa pagliligtas sa kanya, ngunit itinuro na hindi niya talaga direktang natalo ang mga bandido. Nagpakilala si Haruoka, at isiniwalat niya na siya ay anak ng isang lokal na Panginoon. Dahil sa takot sa isa pang ambush, nagmakaawa siya sa kanya na samahan siya, na nangangakong gagantihan ang kanyang mga ginawa, at atubiling sumang-ayon si Haruoka. Habang nakasakay sila, tinanong siya ni Mariel kung saan siya nanggaling,
at ikinwento niya kung paano siya nagmula sa isang bayan na may mga babae at hindi siya pinapayagang maglakbay ng malaya, at ang Panginoon nito ay malamang isang chubby at bokal na matandang palaboy na hindi kayang pamunuan ng maayos ang isang bayan. Ngunit biglang napaiyak si Mariel, inamin na siya ang anak ng Lord doon. Dahil sa takot, napagtanto ni Haruoka na ang kanyang pangalawang pagtatangkang tumakas ay nakahila sa kanya pabalik sa amuwi. Samantala, tumindi ang tensyon sa ibang lugar habang ang mga bully ay nahaharap sa mga papogi. Binalaan sila ng mga bully na lumayo sa kanilang daan, determinadong harapin ang kinatawan ng klase. Ngunit tumanggi ang mga papogi, na nagdulot ng away. Kasabay ng pag-atake ng pinuno ng bully, isang malaanyong figure ang nagpakita at tinusok ang kanyang likod gamit ang talam. Nang makita ang kanilang pinuno na tinusok sa likod at nasawi, nagmadali ang iba pang mga bully na salakayin ng misteryosong lalaki, ngunit silang dalawa ay mabilis na natalo ng madali. Tinangka ng mga papogi na tumakas, ngunit madaling naabutan at napigilan sila ng lalaki. Nang sa wakas ay makita nila ang kanyang mukha, natigilan sila, dahil ito ay isang taong nakilala nila. Samantala, si Haruoka ay ibinalik sa amuwi ni Prinsesa Mariel matapos ang kanyang nabigong pagtakas. Sa loob, nagulat siya sa malaking pinto ng mansyon ng Panginoon at sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Bagamat humanga, hinanap niya ang kanyang payapa at tahimik na kuweba at ang kanyang sariling mansyon at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan lamang siya ni Mariel. Kinompronta niya ito dahil sa kagustuhang umalis at iginiit na gusto niya itong tretuhin ng maayos dahil sa pagliligtas sa kanya mula sa mga bandido. Sa hapagkainan, namangha si Haruoka sa piging, dahil lahat ng naroon ay karne. Habang nilalamon niya ang pagkain, binigyan siya ni Mariel ng mga gantimpala, isang bag ng pera at isang town pass, na nagpapahintulot sa kanya na malayang pumasok at umalis dahil wala siyang pagkakakilanlan. Napansin ni Mariel na mas nakatutok si Haruoka sa karne kaysa sa kanya or sa mga gantimpala, at nalungkot siya dahil isinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit para lamang sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Haruoka sa mga babae na inimbitahan siya sa mansyon ng Panginoon noong nakaraang araw. At nang tanungin nila siya kung bakit, sinabi lang niya na walang partikular na dahilan maliban sa katotohanan na masyado siyang pogi. Sa totoo lang, nagsisinungaling siya dahil plano niyang tumakas mula sa amuwi nang hindi nila nalalaman. Sinimulan ng mga babae ang kanilang quest, ngunit bago sila umalis, sinabihan ni Tuko si Haruoka na huwag umalis, iginiit na kailangan niya siya. Ngunit sa sandaling umalis ang mga babae sa hotel, nakaramdam ng sigla si Haruoka dahil ito na ang araw na sa wakas ay makakatakas siya. Sumulat siya ng liham para kay Tuka na nagpapaliwanag kung saan siya pupunta at pagkatapos ay tumungo sa gate, buong pagmamalaking ipinakita sa gwardya ang kanyang town pass. Nang pinayagang umalis, agad siyang tumungo sa kagubatan, walang pakialam sa anumang mga bandidong mananambang sa daan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, napagtanto ni Haruoka na malapit na siya sa kanyang kuweba. Mula sa ilog, nahaharap siya sa mga mahihinang goblin at kobold na naglalakad sa malapit. At sa kanyang pagkagulat, isang hindi kaaya-aya na orc ang naramdaman niyang may mali dahil ang mga orc ay karaniwang nananatili sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit madali niya itong natalo gamit ang kanyang fire cane. Habang naglalakad siya papalayo, napansin niya ang mga mantsa ng dugo. Sa takot na baka pagmamayari ito ng mga nerd or mga jock, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagsubaybay upang sundan ang landas. Kalaunan, natagpuan niya ang mga papogi na malubhang pinahirapan, halos nasa katapusan na ng kanilang buhay dahil sa lahat ng pagkawala ng dugo. Agad na gumamit si Haruoka ng mga healing potion na gawa sa mga kabute sa kanila, ayaw niyang hayaan silang masawi sa kanya. Doon lang, nagising ang mga papogi, at nagtanong ang kanilang pinuno tungkol sa mga babae. Tiniyak sa kanila ni Haruoka na nasisiyahan ang mga babae sa buhay sa bayan, lahat salamat sa kanilang proteksyon mula sa mga bully. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng mga jock na nasawi na ang mga bully, ngunit sinabi kay Haruoka na ang mga bully at jock ay natalo ng isang lalaking mas malakas, mas matalino, at mas makapangyarihan kaysa sa kanilang lahat. Napagtanto ni Haruoka na hinahabol ng lalaki si Tuka dahil taglay niya ang kasanayan sa pag-hijack, at nagulat si Haruoka dahil inakala niyang mga nerd lamang at siya ang nakakaalam tungkol sa espesyal na kasanayan nito. Nag-alok ang mga jock na tulungan si Haruoka na labanan ang misteryosong lalaki.
Ngunit tinanggihan ni Haruoka ang kanilang tulong at ipinahayag na lalabanan niya ang misteryosong lalaki ng mag-isa, dahil ang gusto lang niya ay mamuhay ng mag-isa ng payapa kahit alam niyang makakatulong ang kanilang tulong. Hinulaan niya na susundan ng misteryosong lalaki ang bakas ng dugo, ibig sabihin ay haharapin niya ito ng mag-isa. Dahil sa pag-aalala para kay Tuka, inutusan niya ang mga jock na bumalik sa bayan upang protektahan ito at ang iba pang mga babae. Nang makaalis na sila, nakaramdam si Haruoka ng pananabik na muling mag-isa tulad ng sa simula. Ngunit alam niyang kailangan niyang magsanay at mag-level up bago harapin ang misteryosong lalaking umatake sa mga jock. Pagsapit ng hating gabi, sinanay ni Haruoka ang kanyang mahika sa mga goblin. Madali niya silang natalo, na nagpahinala sa kanya dahil mas mataas ang antas nila kaysa sa kanya. Sa pagsubok pa sa kanyang sarili, isang hari ng goblin ang nagpakita at umatake. Madaling nakaiwas si Haruoka, ngunit alam niyang dapat niya itong talunin. Muntik na siyang malampasan ng hari ng goblin, ngunit pinalakas ni Haruoka ang tungkod ng maraming kakayahan at hinati ito sa dalawa. Namangha na ang kanyang tila walang silbing kasanayan ay naging makapangyarihan, biglang nagpakita ang isang matangkad na nilalang sa likuran niya. Isang emperador ng goblin na nasa level 50, at napagtanto ni Haruoka na hindi niya kayang makipagkompetensya sa pagiging level 9 nito. Dahil sa maraming pagpipilian, pinagsama ni Haruoka ang lahat ng kanyang mahinang kasanayan sa isa upang maakit ang kanyang tungkod, natuto ng mga bagong kakayahan. Pareho silang nagpalitan ng mga atake, at nagawa ni Haruoka na tamaan ang Emperor Goblin. Ngunit habang sinasaktan ng tungkod ang Emperor, hindi nito ito natatalo. Tumayo ang Emperor Goblin, pinagaling ang sarili, at nagawang kalmutin si Haruoka. Pagkatapos ay gumamit ito ng mga kasanayan sa armas na halos talunin si Haruoka, ngunit ayaw sumuko ni Haruoka, dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang mga kaibigan, at nilabanan ang halimaw hanggang sa pagsikat ng araw. Sa wakas, natalo niya ang Emperor Goblin at nag-level up sa level 11, na kanyang ipinagdiwang. Pagbalik sa kanyang kuweba, tiningnan niya ang impormasyon ng kanyang karakter, nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang pag-unlad. Gayunpaman, alam niyang mas mahina pa rin siya kaysa sa Emperor Goblin. Kaya, nagpa siya siyang magsanay ng mas mabuti bago dumating ang misteryosong lalaking umatake sa mga jock. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Haruoka na pumasok sa kanyang kuweba, napansin niya ang isang misteryosong lalaking nakabalabal sa malapit. Sumigaw siya, pinilit ang lalaki na ipakilala ang kanyang sarili, na lumabas na si Tanaka na nerd. Pagkatapos ay inamin niya na siya ang nag-orkestra ng lahat, minamanipula ang mga bully upang hatiin ang klase at magdulot ng gulo. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na dinala siya ng mga jock dito upang harapin siya sa halip na si Tuka. Balak niyang habulin si Tuka, ngunit hinaranggan siya ni Haruoka, at idineklara na isa siyang nag-iisa na may dapat protektahan. Dahil sa pagkaintriga, nagpa siya si Tanaka na labanan si Haruoka, dahil natalo na niya ang iba. Samantala, nag-aalala ang mga babae kay Haruoka sa amuwi. Pinakalma ng isa si Tuka, at napansin na kayanan ni Haruoka ang sarili niya at may ginagawa siyang mahalaga, dahil pinatutunayan ng kanyang sulat na hinanap niya ang mga jock. Kinabukasan, bumalik ang mga babae mula sa kanilang quest ng mga hiyas at nagulat nang makita si Harumi at ang mga jock sa loob ng bayan. Napagtanto ni Tuka na kung nandito sila, nangangahulugan ito na si Haruoka ay ganap na nag-iisa. At ipinaliwanag ni Harumi na natagpuan sila ni Haruoka ng mag-isa at ngayon ay nakikipaglaban siya sa kagubatan para sa kanilang kapakanan. Gusto ni Tuka at ng mga babae na makialam, ngunit pinigilan sila ni Harumi, at sinabing si Haruoka mismo ang nangako na talunin si Tanaka ng mag-isa at dapat silang maniwala sa kanya. Pagbalik sa kagubatan, habang nakatutok ang tungkod ni Haruoka, nakaramdam si Tanaka ng kahihiyan at ininsulto. Inamin niya kay Haruoka na siniguro niyang walang silbi ang lahat ng natitirang skill sa puting Void Room, at ngayon ay gusto niyang subukan kung kayang tiisin ng tinatawag na walang silbing skill ni Haruoka ang kanyang mga atake. Inilabas ni Tanaka ang kanyang mga kapangyarihan, at habang naghahanda si Haruoka para dumpensa, ginamit ni Tanaka ang kanyang tweak skill para pahinain siya. Naiwasan ni Haruoka ang mga atake ni Tanaka, bagamat naramdaman niyang bumagal at nanghihina ang kanyang katawan. Sinundan ito ni Tanaka ng mga elemental na atake, ngunit muling iniwasan ito ni Haruoka.
Humanga sa kabila ng walang silbing skill ni Haruoka at reputasyon bilang isang nag-iisang talunan, inamin ni Tanaka ang kanyang paghanga. Tinanggap ni Haruoka ang papuri at tinanong kung gaano na niya katagal pinaghihinalaan si Tanaka. Sumagot siya na nag-iingat siya mula pa sa simula nang makita niya si Tanaka, isang nerd na nakikipagtulungan sa mga bully, na hindi kailanman naging makatuwiran. Tumawa si Tanaka, na isiniwalat na nagpaplano na siya mula pa sa simula. Nang may kumuha ng hijack skill, pinili niya ang tweak, isang kapangyarihan para banayad na manipulahin ang iba. Habang nag-uusap sila, nahuli ni Tanaka si Haruoka gamit ang isang elemental na skill, pagkatapos ay nagpaputok ng nagliliyab na sinag sa kanyang katawan, umaasang madaling manalo. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang walang kahirap-hirap na sinisipsip ni Haruoka ang apoy. Gamit ang maliit na sanga ng mistletoe na nabali ni Haruoka noong bumibili siya ng mga mahiwagang bagay sa bayan, at sinakop ang butas, gumanti si Haruoka ng mga atake ngunit hinaranggan ito ni Tanaka gamit ang isang espada, kinutya siya dahil sa pag-aakalang may pagkakataon siya. Si Tanaka ay naging kombinasyon ni Gilgamesh at Urza Scarlet at ibinunyag ang maraming sandatang nakatago sa kanyang mga bulsa, na siyang nagpatakot kay Haruoka, at naglunsad ng isang malakas na sunod-sunod na mga espada, na nagpabagsak kay Haruoka sa lupa. Dahil sa pagkaka-corner, tumangging sumuko si Haruoka. Tumayo siya, sinusuri ang mga kakayahan ni Tanaka at kinompronta ito tungkol sa kanyang copycat skill, na nagnanakaw ng mga kapangyarihan mula sa mga biktima. Dahil sa pagkamangha, inamin ni Tanaka na plano niyang kopyahin ang hijack skill ni Tuka, talunin ito, at alisin ang mga kaklaseng may espesyal na kapangyarihan para maging pinakamalakas. Nang makita ang labis na kalamangan ni Tanaka at ang pakiramdam ng pagod, nagkunwaring sumuko si Haruoka. Habang gumagalaw si Tanaka para atakihin siya, umiwas si Haruoka at idineklara na 10 hakbang ang kanyang kalamangan. Ang kanyang tila kahinaan ay isang panlilinlang upang matuklasan ang mga limitasyon ni Tanaka. Ang copycat, paliwanag niya, ay may mahigpit na mga hangganan, at tumangging maniwala si Tanaka na ang isang talunang tulad ni Haruoka ay maaaring malampasan siya. Sinamantala ni Haruoka ang kalamangan, dinaig si Tanaka hanggang sa siya ay bumagsak. Nang hina pa rin, nagpigil siya, naramdamang may nakatagong alas si Tanaka. Ngumisi si Tanaka at idineklara na ang kanyang ultimate skill ay higit sa lahat. Gumalaw siya ng napakabilis, na lumilikha ng isang distraction. Ngunit binaliwala ito ni Haruoka hanggang sa ibunyag ni Tanaka ang katotohanan. Ang kanyang ultimate skill ay agarang kasawian. Nahila ang kaluluwa ni Haruoka, at tumawa ng matagumpay si Tanaka, habang inaapakan ang kanyang ulo. Nagsimula siyang umalis, ngunit natigilan ng mabigla nang tawagin siya ng boses ni Haruoka pagkatapos na sana siyang masawi. Nakatayo si Haruoka at kinukot siya si Tanaka habang ang mga walang silbing kasanayang kinukot siya ni Tanaka ang nagligtas sa kanya. Ang kanyang well-being skill, na kayang i-neutralize ang anumang debuff, kabilang ang kanyang agarang pagkasawi, ang kanyang maxed out lock, na nagpapabago sa kanyang tsansa, at ang kanyang dummy skill, na ginagawang isang puppet siya na kayang ilihis ang kontrol ng tweak. Galit na galit, umatake muli si Tanaka, ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Haruoka, na napilitan siyang mapaluhod. Iginiit ni Tanaka na ang kanyang mga kalkulasyon ay walang kamali-mali, tulad ng 1 plus 1 ay katumbas ng 3. Ipinaalala sa kanya ni Haruoka na nasa ibang mundo sila kung saan maaaring hindi naaangkop ang mga ganitong absolute. Inamin ni Tanaka na ang kanyang buhay sa Earth ay nakakabagot hanggang sa nagpakita ang portal, at maingat niyang pinlano na gamutin ang kanyang pagkabagot at maabot ang pagiging perpekto. Ngunit si Haruoka, ang talunan, ay ginulo ang lahat. Sumugod si Tanaka, ngunit hinaranggan at iniiwasan ni Haruoka ang bawat atake. Dahil sa pagod, nagalit si Haruoka at nagpas siyang tapusin ito. Habang papasok siya, tinusok siya ni Tanaka mula sa likuran gamit ang isang long-distance control skill, na muling nagpabagsak sa kanya, ngunit tumanggi si Haruoka na sumuko. Nagsimula siyang magningning at pinakawalan ang lahat, pinahirapan si Tanaka hanggang sa mabasa siya sa takot. Bago siya tuluyang tapusin, ipinahayag ni Haruoka na lahat ay nahihirapang mabuhay maliban kay Tanaka, at ang mga walang silbing skill na kanyang kinutya ang kanyang pagbagsak. Ginamit ni Haruoka ang kanyang makeup skill, sa wakas ay tinalo si Tanaka, at naglakad palayo.
Dahil sa pagod, naramdaman ni Haruoka na naglaho ang kanyang dummy skill, napagtanto na ang isang pagkakamali ay maaring magdulot sa kanya ng lahat. Sa pag-iisip kay Tuka at sa iba pa, siya ay bumagsak, hindi sigurado kung mabubuhay pa siya at makikita silang muli. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga nerds, na nagligtas sa kanya. Humingi sila ng paumanhin sa pagiging huli at inuwi siya, na ipinaliwanag na pagbalik nila sa bayan, nakita nila ang kanilang mga kaklase na labis na nag-aalala kay Haruoka, kaya sinimulan nila ang kanilang paghahanap sa kanya. Dahil nakahinga ng maluwag na makaligtas sa isa pang araw bilang isang nag-iisa, bumalik si Haruoka sa bayan at mainit na tinanggap ng kanyang mga kaklase. Naguguluhan sa kanilang atensyon, medyo nailang niyang tinanggap ang kanilang mga hiyawan. Ngunit pagkatapos, nakipag-high five si Jeremy sa kanya, na siyang nagpasimula ng isang bromance. Sinamantala ng mga babae ang pagkakataong humingi ng tawad sa mga nerds dahil sa paninisi nila sa kampo at pagmaltrato sa kanila ng hindi maganda, na kinikilala sila bilang dahilan kung bakit nakaligtas ang kanilang klase. Habang nagsasama-sama ang buong klase, naisip ni Haruoka na bumalik sa kanyang malungkot na buhay, naniniwalang maayos naman sila nang wala siya, ngunit hinarang siya ni Tuka. Galit na galit, ipinahayag niya na maayos naman siyang pag-alitan ng mga babae dahil sa pagtatangkang umalis. Dahil sa labis na ginhawa, niyakap niya ito ng mahigpit, inamin kung gaano siya nag-aalala na mawala ito ng tuluyan. Nagulat si Haruoka sa yakap nito at napagtanto niyang tunay siyang nag-aalala para sa kanya. Sinabi ni Tuka sa kanya na hindi siya makapaniwala na iiwan siya nito at ang mga babae. Naunawaan ni Haruoka na pinaiyak niya ulit si Tuka at humingi ng tawad para dito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay luha ng kagalakan habang tinupad niya ang kanyang pangako sa kanila at pinasaya ang kanilang mga kaklase. Kinabukasan, nagkaroon si Haruoka ng kakaibang panaginip kung saan isang nag-iisang babaeng nakamaskara at may kalansay ang naghihintay sa kaibuturan ng isang madilim na piitan, hinihintay ang pagdating ng isang taong hindi na darating. Bigla siyang nagising, inalis ang mga labi ng pangitain, at tumungo sa guild ng bayan, kung saan siya ay sinalubong ng mga nerd, na ngayon ay mga ganap ng adventurer. Sabik nilang ipinaliwanag ang kanilang plano na magsimula ng isa pang ekspedisyon sa piitan, umaasang makakatuklas ng isang bihirang bagay na may kakayahang baguhin ang pananaw at pag-iisip ng mga tao sa kanila, na magtataas ng kanilang katayuan at reputasyon. Kinutya sila ni Haruoka dahil sa paghahangad ng pagpapatunay. Gayunpaman, gumanti sila ng sarili nilang mga mapang uyam na salita bago umalis para sa kanilang pakikipagsapalaran. Habang pinapanood silang umalis, nagulat si Haruoka kung gaano sila kamukhang kamukha ng mga tunay na adventurer ngayon. Napagtanto niya na dahil handa na ang mga nerd at natalo na si Tanaka, parang nabawasan ang kanyang layunin sa bayan. Sinimulan niyang pag-isipan ang pagbabalik sa kuweba na dati niyang itinayo, na balak na muling mamuhay bilang isang nag-iisa. Ngunit habang iniisip niyang tumakas, hinarang siya ni Tuka. Galit na galit, pinagalitan siya nito dahil sa pagtatangkang tumakas muli. Binalaan niya ito na dahil walang naituro ang kanyang pampublikong lektura, magbibigay siya ng isang privado, isang banta na labis niyang ikinabahala. Dali-daling humingi ng tawad si Haruoka sa pabaya niyang pag-uugali, na nakakuha ng isang pambihirang ngiti mula kay Tuka. Gayunpaman, para kay Haruoka, ang palitan ng mga salita ay hindi nakakaaliw. Mas nakakatakot siya kaysa kay Tanaka, kung isasaalang-alang na nagbanta itong puputulan ang kanyang rocket launcher. Nanghihina, iniisip niya kung paano siya aalis sa buhay bayan nang hindi sinasaktan ang puso ni Tuka. Pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ng nerd tungkol sa isang pambihirang bagay sa piitan na may kakayahang baguhin ang nakikitang halaga ng isang tao. Ang ideya ay nagpasiklab ng determinasyon na kung makukuha niya ito, walang sino man ang magpapagalit or magpapasermon muli sa kanya. Samantala, sa mansyon ng Panginoong Amuwi, naghain si Mariel ng tsaa sa kanyang ama. Nag-aalala, tinanong niya kung bakit ayaw nitong magpahinga, at ipinaliwanag ng Panginoon na ang Amuwi, bilang isang bayan sa hangganan, ay kamakailan lamang ay dumanas ng pagtaas ng mga pag-atake ng halimaw, na naging sanhi ng pagliit ng trapiko ng mga mangangalakal. Bilang pinuno nito, dapat niyang lutasin ang mga isyong ito upang maiwasan ang mas maraming isyu. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok ang isang gwardya ng piitan sa silid, na nag-aanunsyo na may paparating na isang kawan ng mga halimaw.
Mabilis na umalis si Mariel patungo sa Adventurer Guild upang ipakalat ang balita. Sumugod ang guild kasama ang mga adventurer na nagmamadaling maghanda para sa labanan sa mga tarangkahan ng bayan. Gayunpaman, ipinagkatiwala ni Tuka ang mga paghahanda sa Guildmaster, sa halip ay piniling tingnan ang mga babae at ang kanyang pinakamalaking alalahanin, si Haruoka. Sa sandaling iyon, si Haruoka ay nasa daan na patungo sa pinakamalapit na piitan. Sa kanyang pagpunta roon, nakatagpo niya ang isang grupo ng mga orc. Itinuring ang sagupaan bilang isang warm-up, madali niyang natalo ang mga mas mababang nilalang bago hinarap ang kanilang pinuno, ang Orc King. Bagamat sa simula ay hindi naging epektibo ang kanyang Fire Cane, nagpatuloy si Haruko nang walang humpay hanggang sa bumagsak ang halimaw. Naguluhan sa bigla ang pagpapakita ng orc, pinili niyang huwag nang magtagal pa sa misteryo at nagpatuloy sa piitan. Pagdating, isinuot ni Haruoka ang kanyang invincible cloak upang hindi mapansin ang mga gwardya. Sa loob, nararamdaman niya ang nakakasikal na kapaligiran ng piitan na pumipilit sa kanya habang sumusubok siyang mas malalim, determinadong hanapin ang bihirang bagay. Sa daan, nagbubukas siya ng ilang bol ng kayamanan ngunit natuklasan niya ang mga walang silbing basura. Dahil sa pagkadismaya, napagtanto niyang kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga gamit ng piitan na ito. Pagkatapos, naalala niya na ang lokal na tindahan ay madalas na nagbebenta ng mga bihirang bagay sa piitan, isang magandang lead. Dahil sa pagkadismaya sa piitan, nagpa siya si Haruoka na bumalik sa bayan at humingi ng mga sagot mula sa tindahan. Pagbalik sa mga gate, ang mga adventurer ay nakatayong tensyonado, naghihintay sa kawan ng mga orc na inaasahan nila mula sa ulat ni Mariel. Napuno ng hinala ang kapaligiran hanggang sa isang nag-iisang figure ang lumabas mula sa usok. Handa na ang mga sandata, naghanda sila para sa labanan, ngunit natuklasan nila ang isang pagod at halos natutulog na si Haruoka. Agad siyang hinarap ni Tuka, tinanong kung nasaan siya nanggaling at binalaan siya tungkol sa nalalapit na banta ng orc. Casual na ipinaliwanag ni Haruoka na natalo na niya sila na parang isang larong video game, na pumukaw ng galit sa mga babae at mga adventurer. Kalaunan, ipinatawag si Haruoka sa guild kung saan nagpasalamat sina Mariel at ang guildmaster, ngunit pati na rin ang mahigpit na mga babala. Tinuruan nila siya tungkol sa mga panganib ng walang ingat na paggapang sa piitan at ang nagbabantang posibilidad ng isang halimaw na stampede. Kapwa siya ay nagmakaawa sa kanya na iwasan ang ganitong mapanganib na pag-uugali, at habang nag-aatubili, nangako si Haruoka na susundin ang kanilang sasabihin. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, mapait na nagmuni-muni si Haruoka. Ang kanyang pagkakataong mamuhay bilang isang loner ay unti-unting nawawala dahil si Mariel at ang guildmaster ay nagpapakita na ngayon ng pagmamalasakit sa kanyang kapakanan. Napagpasyahan niya na dapat siyang kumilos ng mabilis kung umaasa siyang makuha ang bihirang bagay at muling bigyang kahulugan ang kanyang sarili. Kinabukasan, binisita ni Haruoka ang nagtitinda ng tindahan, na nagsiwalat na ang bagay na hinahanap niya ay ang pheromone ring, isang artifact na sinasabing nagpapahusay sa pagkakaugnay at halaga ng isang tao. Para makuha ito, kailangan ni Haruoka na tumungo sa ika-50 palapag ng piitan, talunin ang isang boss sa bawat antas upang makausad. Nagbabala ang mga ngalakal na ang piitan ay umaabot sa 100 palapag, pinayuhan siyang mag-imbak ng mga recovery potion at maghanda ng mabuti. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang pag-uusap ay narinig ng mga nerd. Pagkatapos, sa kanilang hotel, ipinaalam nila kina Tuka at sa mga babae ang walang ingat na plano ni Haruoka. Sa galit, nagpa siya si Tuka na pigilan siya, at inihanda ng mga babae ang kanilang sarili para sa komprontasyon. Habang papalapit muli si Haruoka sa piitan, hinarang siya ni Tuka at ng mga babae. Hiniling niya na malaman ang tunay niyang intensyon. Nagsinungaling si Haruoka, sinasabing naghahanap siya ng singsing na magbibigay daan sa kanya na makipag-usap sa mga hayop, isang tinatawag na Solomon Ring. Nakita ng mga babae ang panlilinlang, na nagudyok kay Haruoka na tumakas papunta sa piitan kasama ang mga ito sa paghabol, habang walang nagawa ang mga gwardya habang ang piitan ay puno ng mga bisita. Sa loob, sumugod si Haruoka, determinadong angkinan ang pheromone ring bago ang iba. Tinawag siya ni Tuka, hinihimok siyang mag-ingat laban sa mga patibong, ngunit mayabang niyang binaliwala ang pag-aalala nito, kumbinsido na ang kanyang pinakamataas na swerte ay magpoprotekta sa kanya tulad ng plot armor nito. Ilang sandali pa,
Nagpagana siya ng isang patibong. Gumuho ang sahig sa ilalim niya at sumugod si Tuka upang saluhin ang kanyang kamay, ngunit dumulas ang kanilang pagkakahawak, at bumagsak si Haruoka pababa. Habang siya ay walang humpay na nahuhulog, mabilis niyang ginamit ang isang kasanayan upang gawing isang matalbog na ibabaw ang lupa sa ibaba, na nagligtas sa kanyang sarili mula sa tiyak na kasawian. Natulala, napagtanto niyang napunta siya sa isang nakatagong subol sa ilalim ng kilalang sahig ng piitan. Nabigo ang mga pagtatangkang makatakas gamit ang kanyang kasanayan sa paglalakad sa himpapawid, ngunit natuklasan niya na ang piitan mismo ay nagbibigay sa kanya ng mga bagong kakayahan, kabilang ang kapangyarihang maghanap ng mga patibong at istruktura. Sa pagsunod sa isang makitid na pasilyo, nanghina si Haruoka habang lumiliit ang hangin, ngunit maya-maya ay isang malakas na hangin ang dumaan nang buksan niya ang isang pinto. Sa kabila nito, sa kanyang pagkabigla, ay naghihintay ang emperador ng piitan mismo. Samantala, sinubukan ni Tuka at ng iba pa na bumaba sa piitan upang iligtas siya. Sa halip, nakatagpo sila ng isang portal na nagbabalik sa kanila sa pasukan. Dahil sa pagkabalisa, nalaman ni Tuka mula sa mga nerd na si Haruoka ay nahulog sa kabila ng mga kilalang sahig patungo sa nasasakupan ng emperador ng piitan, isang nilalang na kinatatakutan bilang huling boss ng mga pinakamatandang piitan. Kumalat ang takot, ngunit tinipon sila ni Chika, ipinaalala sa lahat ang mga panahong iniligtas sila ni Haruoka. Dahil sa inspirasyon, pinasigla nila ang kanilang mga sarili upang makahanap ng paraan upang matulungan siya. Sa kailaliman sa ibaba, sinuri ni Haruoka ang emperador ng piitan. Karamihan sa impormasyon nito ay nananatiling hindi alam, isang nakakatakot na misteryo. Gayunpaman, sumugod siya ng walang anuman, na umatake gamit ang dobleng atake. Walang kahirap-hirap na lumihis ang emperador, kumilos sa hypersonic na bilis. Sa halip na panghinaan ng loob siya, ang hamon ay nagpasiklab sa determinasyon ni Haruoka, at nagpasya siyang talunin ang emperador ng piitan, anuman ang posibilidad. Pagbalik sa palasyo ng Panginoon, nagsalin si Mariel ng tsaa para sa kanyang ama. Sinabi sa kanya na natatakot siyang may darating na mas mapanganib, hindi lamang ang mga orc. Pinayuhan siya ng Panginoon na makipag-ugnayan sa Adventurers Guild kung sakaling magkaroon ng emergency, na nagbabala sa kanya na malapit nang lumala ang mga bagay-bagay. Pumunta si Mariel sa guild at ipinaalam sa guildmaster ang tungkol sa tumataas na aktibidad ng halimaw. Handa na ang guildmaster para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Ngunit nag-aalala siya tungkol sa piitan, na binabantayan lamang ng isang hindi mapagkakatiwalaang lalaki na pinaghihinalaang nagkakalat ng maling impormasyon. Nagboluntaryo si Gatak at ang iba pa na bantayan ang piitan. Samantala, malakas na nagtaka ang guildmaster kung nasaan ang kakaibang lalaki at ang kanyang mga kaibigan, ang palayaw niya kina Haruoka, Tuka, at iba pa, at ikinabalisa ito ni Mariel. Pagbalik sa loob ng piitan, nag-isip si Haruoka ng paraan para talunin ang emperador ng piitan dahil ito ay isang bagay na hindi pa niya nalalabanan noon. Upang mapantayan ang hypersonic speed nito, in-level up niya ang kanyang sariling speed skill at naglunsad ng mga pag-atake. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang sabayan ang emperador ng piitan, na nakipagsagupaan sa kanya ng mga espada na parang si Zoro. Bigla, nakita ni Haruoka ang isang kislap ng kanyang sarili na tinusok, ngunit naiwasan ang kanyang kasawian, salamat sa isang pangitain na ipinagkaloob ng kanyang contact lens skill, na nagbigay daan sa kanya upang makita ang hinaharap ng maikli. Pinagsama ang foresight na ito at ang kanyang pinahusay na bilis, nagpasya si Haruoka na huwag gumawa ng kahit isang pagkakamali, alam na ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. Patuloy siyang walang humpay na umatake sa emperador ng piitan, ngunit madaling naiwasan ng emperador ng piitan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Matapos mapagod sa matagal na labanan, nagsimulang manghina si Haruoka, na lumikha ng isang pagkakataon para sa emperador ng piitan. Gayunpaman, napansin niya na hindi tulad ng ibang mga halimaw na pinapatakbo ng Hungarian Pumas lang, ang emperador ng dungeon ay hindi tunay na naghahangad ng kanyang kasawian. Naramdaman ni Haruoka na ang arroganting lihim na amo na ito ay mas nakakapukaw sa kanya kaysa nakakatakot sa kanya. Muli, naghanap siya ng butas, ngunit muli, ang espada ng emperador ng dungeon ay nakapatong sa kanyang lalamunan nang hindi binibigay ang huling atake.
Sa sandaling iyon, napagtanto ni Haruoka na ang emperador ng dungeon ay kinokontrol ng isang puwersa ng kadiliman, na pumipilit sa emperador ng dungeon na lumaban. Kaya, ginamit niya ang kanyang tungkod upang simulang higupin ang kadilimang iyon, na nagpapahina sa puwersa ng kadiliman. Sinamantala ni Haruoka ang pagkakataon, inalis niya ang lahat ng katiwalian mula sa emperador ng dungeon, sa wakas ay pinalaya ito mula sa walang hanggang sumpa na kumokontrol dito. Idineklara niya ang kanyang paglaya, at binitawan ng emperador ng dungeon ang kanyang espada, na nagpapakita na talagang gusto nitong matalo. Bigla, muling nagpakita ang kadiliman, na sumipsip sa kalansay ng emperador ng dungeon. Napagtanto ni Haruoka na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ngunit sa halip na wakasan ang emperador ng tuluyan, niyakap ni Haruoka ang nilalang, kinikilala ang kalungkutan nito na sumasalamin sa kanya. Hindi sinasadya, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagkaalipin, na tuluyang nag-alis ng kadiliman at ginawa itong kanyang bagong alipin. Nalilito kung paano paganahin or hindi paganahin ang kakayahan, gayunpaman ay nakaramdam siya ng ginhawa ng mapalaya ang emperador ng piitan mula sa sumpa. Nang makipagkamay siya sa nilalang, ang antas nito ay bumalik sa isa, na nagpapahiwatig ng ugnayan nito ng pagkaalipin. Natuklasan ni Haruoka na ang emperador ng piitan ay isang babaeng nagngangalang Angelica. Agad siyang nag-alala kung ano ang magiging reaksyon ni Tuka, bagamat kumalma siya sa katotohanang si Angelica ay isang kalansay. Nagpasya siyang makipag-usap dito, pagkatapos ay binuksan ang isang kalapit na pinto kung saan nagulat si Haruoka nang makasalubong ang orihinal na boss sa ika-100 palapag, isang buhay na baluti. Paghahambing kay Angelica at sa buhay na baluti, napansin niya kung paano nilalayo ng isa na tapusin ang kanyang buhay habang ang isa naman ay naghahanap ng kalayaan. Gamit ang kanyang kasanayan sa lupa, ibinagsak ni Haruoka ang kisame upang maglakad pataas, na inilantad ang mga boss sa ika-79 na palapag, isang pares ng mga minotaur. Sa galit, tumalon pataas ang mga minotaur, aksidenteng bumagsak sa ika-10 palapag at sinira ang kanilang sarili at ang buhay na baluti. Nagtitigan sina Haruoka at Angelica na may parehong kalituhan, ngunit hinampas ni Haruoka ang dalawang boss sa palapag at tinanggap ang resulta bilang isang tagumpay. Itinuro ni Angelica ang mga labi ng buhay na baluti, ipinapahayag ang kanyang pagnanais na isuot ito. Nang isuot niya ito, ang baluti ay tila masyadong malaki sa una, ngunit kalaunan ay perpektong umakma sa kanyang anyo. Sa pagkagulat ni Haruoka, natuklasan ng kanyang pagtatasa na ang baluti ay isinumpa. Sa galit, sinunggaban siya ni Angelica, na nagpaalala kay Haruoka kay Tuka. Samantala, si Tuka at ang iba pa ay nananatili sa ika-50 palapag, mapaglarong ginagaya ang maaaring sabihin ni Haruoka kapag nailigtas na nila ito. Natapos ang kanilang kasiyahan nang buksan nila ang susunod na silid, at maharap ang isang napakalaking cyclops na may isang mata at 4 na braso, na ikinatakot nila. Bumalik kasama si Haruoka, umakyat sila ni Angelica sa ika-78 palapag, kung saan sila ay makakaharap ng isang leak. Nang suriin ito, nalaman ni Haruoka na hindi ito tinatablan ng pisikal at regular na mga pag-atake ng mahika, kaya't natigilan siya. Nang maisip niyang guluhin muli ang kisame, naalala niya na ang kanyang tungkod, na siyang naglinis sa emperador ng piitan, ay maaaring gumana. Sa kanyang pag-atake ng may katiyakan, madali niyang nasira ang leak. Sa susunod na palapag, nakatagpo ni Haruoka ang isang kayag ng mga gamo-gamo na may kamandag. Mabilis niyang naisip, bumuo siya ng isang nagliliyab na orb upang maakit sila, pagkatapos ay pinainit ito ng mana hanggang sa sumabog ito, na nullipol sila. Patuloy na paitaas, biglang nabigkis si Haruoka ng isang malagkit na sinulid sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang mga boss ay mga higanteng uod. Gamit ang mahika ng daigdig, gumawa siya ng isang silindrong bitag at walang kahirap-hirap na naalis ang mga ito. Sa ika-75 palapag, isang nakakatakot na presensya ang pumuno sa hangin. Nagkalat ang mga espada sa lupa bago lumabas ang isang napakalaking buhay na espada. Bagamat mas malakas kaysa sa inaasahan para sa antas na ito, mabilis na nalaman ni Haruoka na ang sandata ay hindi katulad ng ibang mga halimaw, hindi ito gumagalaw or umaatake na parang isang nilalang. Naguguluhan kung paano ito malalampasan, naalala niya si Angelica, na ang bilis ay kayang tapatan ang kahit anong espada. Bagamat nasa level 1 na, naglalabas siya ng isang aura na lubhang nakakatakot kaya't nanginag ang buhay na espada.
Madali niya itong winasak, na ikinagulat ni Haruoka. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na isa itong maaasahang kakampi. Samantala, ang grupo ni Tuka ay desperadong nagpupumiglas laban sa apat na armadong halimaw na may isang mata, isang Cyclops. Pagod at na-corner, naghanda si Tuka na sumuko, ngunit pinag-isipan ni Hinano at Harumi kung ano ang gagawin ni Haruoka sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon. Magkasama, bumuo sila ng isang mapanganib na plano. Kinukumbinsi ni Harumi si Tuka, pagkatapos ay sumugod patungo sa mata ng Cyclops. Ginulo ng mga babae ang halimaw, na binigyan si Harumi ng pagkakataong sumugod, ngunit nakalimutan niya ang mga ekstrang braso ng nilalang. Napabagsak siya at natamba, ngunit ngumiti ng maluwag, dahil ang kanyang pag-atake ay isa lamang pang-aliw. Sinakop ni Hinano ang butas, nagpakawala ng isang mahusay na putok sa mata ng Cyclops, at sa wakas ay natalo ito. Ipinagdiwang ng grupo ang kanilang mahirap na tagumpay, at natuwa si Tuka na ang impluwensya ni Haruoka ay nagsama-sama sa klase upang muling lumaban bilang isang tao. Pagbalik sa itaas na piitan, ipinagpatuloy ni Haruoka ang pagtalo sa mga boss. Pagdating sa ika-85 palapag, naramdaman niyang nanginag ang buong istruktura habang ang mga halimaw sa piitan ay sumusulpot sa ibang lugar, ang kanilang biglaang paggalaw ay hudyat na may darating na mas dakila. Sa labas, ang walang silbing gwardya ng piitan ay hindi makapaniwala na si Haruoka at ang iba pa ay sumugod sa loob ng piitan ng napakalaki, na isinasapanganib ang kanilang sarili. Gayunpaman, hindi siya nakialam. Nabago ang kanyang atensyon nang biglang lumabas ang isang grupo ng mga daga mula sa piitan. Nabahala, tumingin siya sa loob at nakita ang isang grupo ng mga malagkit na halimaw na naghahandang lumabas, na siyang ikinatakot niya. Sa guild ng adventurer, agarang iniulat ng gwardya ng piitan ang kanyang nasaksihan sa guildmaster at sa mga miyembrong nagtipon. Maingat na nakikinig ang guildmaster, kinikilala ang mga babalang senyales kung paano lumalabas ang pinakamalalim na bahagi ng piitan, na hudyat ng isang stampede ng halimaw. Agad na nag-alala si Gatak at ang iba pa para sa grupo ni Haruoka, dahil alam nilang nasa loob pa rin sila. Kinuha ng guildmaster ang isang dokumento na naglalaman ng mga talaan ng piitan at ipinaliwanag na ang mga ganitong stampede ay nangyayari kapag hindi na kayang pigilan ng mga halimaw. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay talunin ang huling boss. Inisip ni Gatak kung sino ang may kakayahang harapin ang ganitong kalaban at agad na naisip ni Mariel ang talunan na si Haruoka, ngunit tumanggi siyang ailagak ang kanyang buong pag-asa dito. Bago pa sila makapagdesisyon, marahas na yumanig ang gusali, na hudyat sa kanila na malapit na ang mga halimaw. Mabilis na nag-utos ang guildmaster kay Gatak, at pagkatapos ay ilikas ang mga tao ng bayan at tipunin ang mga miyembro ng guild upang ipagtanggol ang gate anuman ang mangyari. Bagamat malungkot, nakaramdam ng tuwa ang guildmaster, sabik na harapin ang maaaring maging pinakamalaking labanan sa kanyang buhay. Magkasama, nagtagumpay ang guildmaster, si Ofter, Gatak, at ang maraming miyembro ng guild sa pagtataboy sa unang bug zone ng Stampede. Gulat na gulat si Mariel sa lugar dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming halimaw na nagtipon sa isang lugar. Kumunat ang noo ng guildmaster, napagtanto na kung natalo na ng grupo ni Haruoka ang huling boss, dapat ay tapos na ang stampede. Para kumpirmahin, napagpasyahan niyang may isang taong dapat pumasok sa piitan at magbigay ng mga tagubilin kay Haruoka kung paano talunin ang huling boss ng tuluyan. Nang ang guildmaster, si Gatak, at after pagkatapos ng lahat ay ibinaling ang kanilang tingin kay Mariel, naunawaan niya na siya ang napili bilang mensahero. Sa una, nag-atubili siya dahil hindi pa siya nakakatuntong sa isang piitan. Ngunit habang nasaksihan niya ang kanyang mga tao na nasugatan at nangangailangan ng tulong, tinapangan niya ang kanyang sarili at naghanda na pumasok, determinadong iligtas ang kanyang bayan. Sa loob ng piitan, ginamit ni Haruoka ang kanyang katalinuhan upang talunin ang mga floor boss. Sa isang pagkakataon, ginulo niya ang isang kawan ng mga kaaway na ibon gamit ang isang isda, at madali silang napaslang. Pagkatapos ay sumulong siya sa susunod na antas kung saan ang sahig ng silid ay nakalubog sa tubig. Pinaghihinalaan niya na ang floor boss ay isang swordfish na nagkukubli sa ilalim ng tubig. Bigla, tumama ang swordfish, halos matusok siya, ngunit namagitan si Angelica, hiniwa ang mga ito at iniligtas ang kanyang buhay. Gamaan ang loob,
Kinilala ni Haruoka na kung wala ang kanyang tulong, wala na siyang iba kundi isang sashimi. Nang mapansin ang hindi kapani-paniwalang bilis ng swordfish, gumawa si Haruoka ng isang estratehiya. Gamit ang kanyang kasanayan sa yelo, pinalamig niya ang ilang bahagi ng tubig, pinabagal ang mga nilalang ng sapat upang mapatalsik sila isa-isa. Habang nakikipaglaban, isang napakalaking swordfish ang tumambang sa kanya mula sa ibaba. Sumigaw ng babala si Angelica, ngunit huli na. Sumisid si Haruoka sa pool, naiwan siyang mag-isa upang harapin ang napakalaking halimaw. Habang naghahanda itong atakihin siya, muling nagpakita si Haruoka, na nakabalanse sa isang pansamantalang surfboard na ginawa gamit ang kanyang kasanayan sa karpintero. Sumugod ang swordfish, ngunit nalampasan ito ni Haruoka, tinamaan gamit ang kanyang dummy skill at nagbukas ng pagkakataon na tapusin ang halimaw ng walang pag-aalinlangan. Muli, nagtagumpay siya laban sa isang floor boss at nakakuha ng isang koleksyon ng mga gemstones bilang kanyang gantimpala. Siya at si Angelica ay nagpatuloy pataas. Sa daan, natuklasan ni Haruoka ang mga bihirang kayamanan at ang singsing ng peregrino na sinasabing nagdudulot ng kaligayahan at nag-iiwas sa kasawian, ang pinagpalang bangal na may kakayahang magtaboy ng mga sumpa, at ang magandang orb ng isang necromancer. Tuwang-tuwa si Haruoka, at ibinigay ang mga bagay na ito kay Angelica, na nagpalaya sa kanya mula sa sumpa at sa buhay na baluti na gumagapos sa kanya. Sa unang pagkakataon, tinanggal niya ang kanyang helmet, na nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang kapansin-pansin at magandang blonde, na hindi nakita ni Haruoka. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Tuka at ang kanyang grupo sa piitan. Sa ika-54 na palapag, inambos sila ng mga lobo. Bagamat nagawa nilang manalo, inabutan sila ng pagod. Habang nagpapahinga sila, determinado pa ring maabot si Haruoka, isang biglaang boses ang pumutol mula sa likuran. Inaasahan ang mas maraming kaaway, lumingon sila upang makita si Mariel at si Ofter. Nang malaman na wala si Haruoka sa grupo ni Tuka, napaiyak si Mariel. Inalaw siya ni Tuka, iginiit na titiisin at malalampasan ni Haruoka ang huling boss. Bagamat nag-aalala at nag-iisip ang iba tungkol sa mga paraan upang iligtas siya, nanatili ang pananampalataya ni Tuka kay Haruoka. Sa mas malalim na bahagi, nahaharap si Haruoka sa isang palapag na tinutupok ng lava. Nang hina dahil sa init at pagod, tinanggap niya ang payo ni Angelica na magpahinga sa gilid ng silid. Habang iniipon niya ang kanyang lakas, napansin niya ang mahinang simoy ng hangin mula sa mga dingding. Habang naghuhukay sa bato, lumikha siya ng butas, idinidiin ang kanyang mukha sa daloy ng hangin para sa ginhawa. Sa isang mas mataas na palapag, naramdaman din ni Tuka at ng kanyang mga kasama ang simoy ng hangin na pumapasok sa bato. Habang nag-iimbestiga, natuklasan ni Tuka si Haruoka sa kabilang panig ng dingding. Nagawa nilang makipag-usap sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang daanan. Mula sa kanya, nalaman ni Haruoka na ang bayan ay kinubkob ng mga halimaw ng piitan. Dagdag pa ni Mariel na nasaksihan niya ang pangalawang bagzo ng paglapit. Kung susunod ang pangatlo, maaaring mapahamak ang bayan. Sinabi niya kay Haruoka na ang tanging paraan upang matigil ang stampede ay ang talunin ang huling boss. Tumawa si Haruoka at inamin na natalo na niya ito, na ikinagulat ng kanyang mga kaklase, ngunit pagkatapos ay kinutya siya ni Ofter, na sinasabing kung ang boss ay tunay na nasawi, hindi sana nangyari ang pangalawang bagzo. Pagkatapos ay napagtanto ni Haruoka ang katotohanan at ang tunay na huling boss ay si Angelica mismo. Naalala niya na gusto niya itong labanan noong una silang nagkita, ngunit nag-alangan siya ngayon, alam niyang matagal na itong nakatira sa loob ng piitan kaya hindi na niya ito kaaway. Dahil sa matinding pagkalito sa revelasyon na ito, inamin ni Haruoka na hindi pa niya natatalo ang huling boss, ngunit nangako siyang gagawa ng plano. Bagamat nakulong sa responsibilidad na iligtas ang bayan at si Angelica, nagpasya siyang kumilos. Nang questionin ng iba ang pananalig ni Tuka sa kanya, matatag siyang sumagot na kahit maaaring magdulot ng pag-aalala si Haruoka sa kanila, hindi niya sila kailanman binaygo. Paulit-ulit niya silang iniligtas, pinrotektahan, at pinanindagan. Kaya naman naniniwala siyang magtatagumpay siyang muli. Nang marinig ito, kinuyam ni Haruoka ang kanyang kamao at tumigas ang kanyang determinasyon. Ililigtas niya ang bayan, paprotektahan ang kanyang mga kaibigan, at hahanap ng paraan para mailigtas din si Angelica.
Walang humpay na lumalaban si Gatak at ang iba pang miyembro ng guild laban sa mga halimaw sa piitan na nagkukumpulan patungo sa Amuwi. Habang iniwawagayway niya ang kanyang espada, nagreklamo si Gatak na siya ay pagod na pagod. Ngunit mabilis na ipinaalala sa kanya ng guildmaster na isinapanganib ng prinsesa ng Amuwi ang kanyang buhay bilang isang mensahero, at kung makakayanan niya ang ganitong panganib, hindi sila mabibigo. Alam ng guildmaster at ng kanyang mga miyembro na dapat silang umasa kay Haruoka at sa kanyang mga kaklase, ang tanging may kakayahang wakasan ang mga stampede ng halimaw sa kanilang pinagmumulan. Sa loob ng piitan, magkahiwalay na sumulong sina Haruoka at Tuka. Bawat isa ay determinadong talunin ang pinakamaraming floor boss hanggat maaari hanggang sa sila ay magsama-samang muli. Sina Haruoka at Angelica ay kumilos ng may katumpakan. Ginagamit ni Haruoka ang kanyang mga tusong panlilinlang upang magbukas ng mga pagkakataon habang si Angelica ay madaling natutamba ang mga boss. Habang nangongolekta ng mga samsam sa daan, sinabi ni Haruoka kay Angelica na gusto niyang subukan ang pag-eksperimento sa mga kayamanan, kahit na hindi pa rin niya natatagpuan ang pheromone ring na gusto niya. Sinimulan siyang bigyan ng babala ni Angelica, ngunit inakala ni Haruoka na hinihimok lamang siya nito na magpahinga. Umiling siya. Ayaw tumigil hanggat hindi niya nakakatagpo ang kanyang mga kaibigan at mas lalong sumulong. Pagdating nila sa palapag na 69, napansin ni Haruoka na pumasok na sila sa isang bagong yugto. Isang kakaibang kwago ang lumilipad sa silid. Sinuri ito ni Haruoka, kinilala ito bilang isang kwago na may kakaibang ugali. Sa pangalan pa lamang nito, napagtanto niya na ang kapangyarihan nito ay hypnosis sa pamamagitan ng mahika sa pagtulog. Nakatitig ang kwago sa kanya, at buong kumpiyansang naniniwala si Haruoka na paprotektahan siya ng kanyang lakas, ngunit ang pagkapagod ay nagtaksil sa kanya. Bumigat ang kanyang mga talukap, at siya ay nakatulog. Nang magising si Haruoka, natagpuan niya ang kanyang sarili na pinapasan sa likod ni Angelica. Dahil sa hiya, humingi siya ng tawad sa pagdudulot ng gulo, ngunit marahang tinapik ni Angelica ang kanyang balikat, hinihimok siyang magpahinga pa, habang dinadala siya ni Angelica sa susunod na palapag ng walang reklamo. Samantala, si Tuka at ang kanyang mga kasama ay nahaharap sa isang malupit na hamon, ang boss sa palapag 100, isang Sphinx. Naglunsad sila ng pisikal at mahiwagang pag-atake, ngunit ang bawat atake ay agad na gumagaling habang ang halimaw ay muling nagre-regenerate. Kumalat ang takot at pagkatapos ay naalala ni Ofter ang isang impormasyon na nagbabala na ang Sphinx sa piitan ay hindi maaaring tapusin sa pamamagitan ng labanan. Nakaligtas ito sa pamamagitan ng mga bagtong, na ginagawang immortal ito. Nakaramdam ng desperasyon ang mga babae, natatakot sa kanilang kasawian ng walang laban. Naikuyom ni Tuka ang kanyang mga kamao sa pagkainis, hindi matanggap na pagkatapos makipaglaban ng magkatabi para kay Haruoka sa ganitong paraan, maaari silang mahulog sa isang hindi matatalo na kaaway. Sa sandaling iyon, nagising si Haruoka, sa wakas ay nabawi ang kanyang lakas. Napansin niya ang mga nasirang sahig sa paligid niya at naramdaman ang isang malakas na presensya sa itaas. Ang Sphinx ay nakaharap kay Tuka na malapit ng durugan siya ngunit dumating si Haruoka sa tamang oras. Isinuot niya ang kanyang duality gauntlets, pinagsanib ang mga ito gamit ang kanyang guantes na nagpapawalang bisa sa pisikal at mahiwagang kaligtasan gamit ang isang mapagpasyang hampas sa likod ng Sphinx. Ginulo niya ang kawalang tatag nito at sinamantala ni Angelica ang pagkakataon at hiniwa ang ulo ng nilalang sa isang iglap lamang. Namula si Tuka sa ginhawa habang sinasalubong niya si Haruoka, pinagalitan ito dahil sa muling pag-aalala sa lahat. Nagsaya ang iba, tuwang-tuwa na sa wakas ay nagsama-sama muli. Nang mausisa na magtanong si Tuka tungkol sa mahiwagang kabalyero sa tabi niya, sinimulan ni Haruoka na ipakilala si Angelica, ngunit gumuho ang sahig sa ilalim nila. Muntik nang hindi makaligtas si Haruoka kundi dahil sa kanyang mga kasanayan. Muli, sinubukan niyang magpakilala, ngunit isa pang patibong ang gumana at muling gumuho ang lupa. Sa pagkakataong ito, hindi niya mailigtas ang sarili. Sumugod si Tuka, determinadong hindi na ulitin ang mga nakaraang pagkabigo, at naabutan siya sa tamang oras. Hindi niya hinayaan na mawala ito sa kanyang paningin. Gayunpaman, umuungal si Haruoka sa loob habang ang kanyang pagkapit ay nagbabanta sa kanyang pangarap na mabuhay bilang isang ganap na walang inaalala na nag-iisa. Sa kabila ng kaguluhan, ipinagdiwang ng grupo ang pagbabalik ni Haruoka.
Naputol ang kanilang kagalakan nang binalaan sila ng isang scout na ang ikatlong bug zone ng Stampede ay paparating na. Kumalat ang pagkabalisa kung paano nila ito malalagpasan, ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Haruoka sa kanila na si Angelica ang susi. Nalilito, humingi ng paglilinaw si Tuka at ang iba pa. Hinimok sila ni Mariel na bumalik agad sa Amui dahil nasa malubhang panganib ang lungsod. Iminungkahi ni Ofter na gamitin ang warp gate para mag-teleport pabalik, ngunit nagalit si Haruoka sa pagkadismaya, sumisigaw na walang nagbigay sa kanya ng isa sa mga iyon. Tumawa si Ofter, itinuro na si Haruoka ang unang naglinis ng piitan mula sa pinakamababang palapag nito pataas, tulad ng kung paano pinupuno ng kartero ang isang babae mula sa ibaba hanggang sa itaas. Bago mag-teleport, tiniyak ni Haruoka kay Tuka na posible ang tagumpay. Ang kanyang mga kakaibang panlilin lang ang nagdala sa kanya hanggang dito, at balak niyang gamitin ang mga ito upang manalo muli. Sa mga tarangkahan ng Amui, dumating ang grupo ni Haruoka na ikinagulat ng mga taga-guild. Naghiyawan ng mga tagapagtanggol, nagpapasalamat na makita silang buhay. Iniulat ng guildmaster na kahit papaano ay natiis nila ang una at pangalawang alon. Gayunpaman, mabilis siyang pinutol ni Mariel, na nagbabala na isang napakalaking bagong hukbo ang sumusugod patungo sa lungsod. Sa loob ng simbahan, kinupkup ng lokal na Panginoon ang mga sibilyan, sinusubukang pakalmeyan ang kanilang takot sa pamamagitan ng paggigiit na mananatili ang guild. Sa labas, naghanda ang mga miyembro ng guild habang nagpapakita ang tunay na stampede. Isang malaki at nakakatakot na prosesyon ng mga halimaw, iba-iba at nakakapangilabot, na nakapagpapaalala sa maalamat na batang ibon na umuungal at kinatatakutan sila. Ibinaling ni Haruoka ang kanyang mga mata kay Angelica. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang espada at itinusok ito sa lupa. Sumiklab ang kapangyarihan palabas at pagkatapos ay isiniwalat ni Angelica ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang emperador ng piitan, na may ganap na pamumuno sa mga halimaw sa piitan. Ang kanyang mga spell ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, kumakalat sa larangan ng digmaan. Nang mawala ang kinang, nawala ang mga halimaw, naglaho ng walang bakas. Mahinahong lumapit si Haruoka sa kanya at pinagdikit ang mga kamao, na siyang nagselyo ng kanilang tagumpay. Humarap siya sa iba at ipinakilala si Angelica bilang emperador ng piitan. Gulat na ramdam ang pagkabigla sa buong guild, ngunit tiniyak sa kanila ni Haruoka na hindi siya nakakapinsala, ipinapaalala sa kanila na siya ang tumulong sa kanya sa buong piitan. Bamulong ang mga iskolar sa guild, na tama ang hula na bilang emperador ng piitan, siya ang may otoridad sa bawat halimaw sa piitan. Tinukso sila ni Haruoka sa pagsasabi ng halata, ngunit kinumpirma ang kanilang hinala na personal niyang nasaksihan ang pagkatalo ng mga boss ng piitan ng madali. Inutusan niya silang sumunod at nang tanungin kung saan napunta ang mga halimaw, pabirong sinabi ni Haruoka na nag-social distancing lang sila sa bahay at masyadong abala sa pakikipag-usap kay Maria asawa. Bamaha ang ginhawa sa karamihan ng ideklara niyang opisyal na ligtas ang Amui. Nagdiwang ang lungsod at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, napuno ng pag-asa ang hangin. Kontento si Haruoka matapos kung paano niya nailigtas si Angelica, sinigurado ang Amui at siniguro ang kapayapaan sa ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, nagayos si Haruoka ng isang pagtitipon sa isang hotel at dinala ni Tuka ang iba ayon sa kanyang hiniling. Laking gulat nila nang ibunyag ni Haruoka ang isang tindahan na puno ng mga bihirang kayamanan mula sa piitan. Nag-anunsyo siya ng isang sale, na sinasabing ang kanyang mga kaibigan ang dapat magbayad para sa mga item. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi pinansin dahil ang lahat ay masyadong nabighani sa mga labi. Nang magsimula ang pagbid, sumiklab ang kaguluhan. Ang mga babae ay naging mabangis at sakam na mga demonyo, desperado na makuha ang mga artifact. Habang ang mga lalaki ay umatras sa takot, nang makita silang nasa gilid, inihagis ni Haruoka sa mga lalaki ang isang koleksyon ng mga alahas. Dahil sa labis na tuwa, sila ay napaiyak sa tuwa. Ngumiti si Haruoka, natuwa na ang kanyang mga kaibigan ay maaring lumakas sa kanyang mga natuklasan. Ngunit sa kaibuturan niya ay nag-aalala siya. Si Angelica ay nakatira na ngayon sa Amui ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-iisa, ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha ay halos wala na. At napagtanto ni Haruoka na kailangan niyang makahanap ng paraan upang matulungan siyang umangkop sa kanyang bagong buhay.
Pagkatapos, namangha ang kaklase ni Haruoka sa kanyang pagkabukas palad, kaya't bumili siya ng mga bihirang gamit sa piitan sa abot-kayang presyo. Gayunpaman, si Haruoka ay nakangiti, nasiyahan sa kung gaano karaming pera ang kanyang kinita mula sa palitan. Bigla, pumasok si Tuko sa kanyang silid at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kabaitan nila ni Angelica. Nang tanungin niya kung paano niya nakilala si Angelica, nag-aatubili si Haruoka na ipinaliwanag na si Angelica nga ang emperador ng piitan, na dating isang buhay na kalansay na kanyang natalo gamit ang kanyang kasanayan sa pagkaalipin. Galit na galit si Tuka nang marinig ito, iniisip na mas gusto niya ang mga kalansay dahil sa dami ng mga butas nito. Hindi nasiyahan sa paliwanag ni Haruoka, nagpasya siyang kunin si Angelica mula sa kanya, iginiit na gusto niya itong mas maunawaan. Pagkaalis ni Tuka at Angelica, nag-alala si Haruoka, dahil alam niyang hindi pa nakikipag-usap ng totoo si Angelica sa kahit sino. Samantala, dinala ni Tuka si Angelica sa silid ng babae, kung saan nagsimulang magtanong ang iba sa kanya. Tumanggo si Angelica, na hindi pa rin makapagsalita, bilang tugon sa kanilang mga tanong. Sa pamamagitan ng palitang ito, napagtanto ni Tuka at ng iba pa na si Angelica ay hindi naiiba sa kanila, isang ordinaryong babae na nakulong sa mga kapas-palad na pangyayari. Naunawaan nila na si Angelica ay matagal nang isinumpa bilang emperador ng piitan, at ang kasanayan ni Haruoka sa pagkaalipin ang nagpalaya sa kanya mula sa kapalaran na iyon nang hindi kinukuha ang kanyang buhay. Dahil sa pagkaunawang ito, nagpasya si Tuka na ibigay kay Angelica ang kanyang buong atensyon. Kalaunan, inanyayahan ni Tuka at ng mga babae si Angelica na maligo kasama nila. At habang nag-aalis ng suot, tinulungan ni Tuka si Angelica na tanggalin ang kanyang baluti. Ngunit habang tinatanggal niya ang mga bote ni Angelica, nagulat siya nang makita ang isang perpektong nabuo na binti. Nagsimulang magpanik ang mga babae, naniniwalang si Angelica ay dapat na isang kalansay. Dahil sa lumalaking kuryosidad, patuloy nilang tinatanggal ang kanyang baluti ng pira-piraso hanggang sa magpakita ang isang magandang blonde na babae sa baluti. Pagsapit ng hating gabi, nagpahinga si Haruoka sa kanyang silid pagkatapos ng mahabang labanan, ngunit nakaramdam siya ng pagkadismaya na hindi niya natagpuan ang singsing na pheromone na gusto niya, na itinuturing na walang saysay ang ekspedisyon. Gayunpaman, nag-level up na siya sa 18 at nakakuha ng ilang mga bagong kasanayan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mainggit kay Angelica, na siyang nagligtas sa lahat mula sa halimaw na stampede. Ang inggit na ito ang nagpapalakas sa kanyang determinasyon na magsanay ng mas mabuti at bumalik sa kagubatan kung saan siya naging mas malakas.